Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka lang sa ating channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Huwag niyo po sanang skip yung ads natin dahil malaking bagay na po yun sa ating channel. So, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3101-3120. Kabanata 3101. Huling kapirasong pag-asa. Namamatay si Idre sa kakatawa. Sa mga mata ni Idre, ang daming tao ay isang kalunos-lunos na gulo. Matapos lumuhad ang mga gumagawa ng desisyon, iginiit ni Idre, kawtaw. Kabog, kabog, kabog. Agad namang sumunod ang mga tao at idinikit ang kanilang mga ulo sa lupa. Umalangaw-ngaw sa isla ang mapurol na pagkunot ng kanilang mga noo na nadikit sa matigas na lupa. Isinusumpa kong aabandonahin ang anumang pag-iisip ng paghihiganti kay Idre. Kung susuwayin ko ang panatang ito, tatamaan ako ng kidlat. I swear to comply with Idre's commands like I obey my parents. Hindi ako lalaban sa kanila. Ang bawat isa ay nagpahayag ng kanilang mga panata habang sila ay nakayuko. Naduraj ang huli nilang pagpapahalaga sa sarili. Hahaha. Anong biro? Tingnan mo, pinatay ko ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay, ngunit sa halip na gumanti, yumuyuko sila sa amin at nanunumpa na hindi sila kailanman maghihiganti. Ang mga pinuno ng Idre ay natawa. Ang pagpunta sa Zyperia para sa proteksyon ay ang tamang pagpipilian. Hindi na natin kailangang mamuhay sa mga anino, natakot at nagtatago sa iba. Anong luho ang mamuhay ng ganito? Kahit ang ating mga kaaway ay hindi nang ahas na hawakan tayo. Habang humihina ang tawa ni Idre, ang kanilang mga tingin ay napunta kay Agent 8 at sa kanyang maliit na hukbo na may 7,000 katao. Ano? Hindi ka ba luluhod? Nakabitin ka pa ba sa paghihiganti? Napangisi si Oedipus. Mamamatay ako bago ako yumoko sa iyo. Ipaghihiganti natin ang ating mga pamilya. Dahil sa udyok ng galit na mga tao, ipinahayag ng Ahente 8, mga kasama, narito na ang oras ng paghihiganti. Nagtawanan ang mga pinuno ni Idre. Magaling. Agent 8, bilasan mo at lumuhad ka. Gusto mo na ba talagang mamatay? Hindi ka maaaring manalo laban sa kanila sa iyong sarili. Alamin ang iyong mga limitasyon. Nakiusap ang mga gumagawa ng desisyon. Mga talunan. Lumuwi si Agent 8 nang walang halong tawa. Sa sandaling iyon, isang napakatalino na ideya ang pumasok kay Titanies, at inihayag niya, kung papatayin mo ang lahat ng mga taong ito na determinadong maghiganti, pakakawalan ka namin ngayon. Kung hindi, dapat mamatay ang bawat isa sa inyo. Ang pag-iisip ng Hydran na nakikipaglaban sa kanilang sarili ay napuno ng tuwa ni Titanies. Nahuli ang masamang plano ni Titanies, ang ibang pinuno ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Tama na yan. Para patunayan ang katapatan mo kay Idre, patayin ang lahat ng naghihiganti. Mayroon kang 10 segundo bago kumilos ang ating mga Diyos. Magsisimula na ang iyong oras. 10. Ang mga pinuno ng Idre ay hindi nagbigay ng panahon sa mga tao na magnilay-nilay at agad na nagsimulang magbilang. Hindi maaaring makita ni Agent 8 o ng iba pang 7 gumagawa ng desisyon sa kasalukuyang pangyayari. 5. 4. Patayin sila. Habang ang mga numero ay lumalapit sa 0, ang mga gumagawa ng desisyon ay nanawagan na pangalagaan ang kanilang sariling buhay. Ang pagsunod sa kanilang utos, ang mga taksil ay kumilos at nagdadala patungo sa Ahente 8 at sa kanyang mga taga-suporta. Lumaban ka at maghiganti kay Idre. Ang mga mata ni Agent 8 ay nagnanais sa kumpletong pag-abot niya at ang iba pang miyembro ni Hydran ay sumugod kay Idre. Sa kasamaang palad, ang mga hadlang sa kanilang harapan ay napakahirap hawakan. 10,000 tao ang sumusulong patungo sa kanila na may balak na pumatay, at ang nangunguna ay ang mga gumagawa ng desisyon. I'm sorry, pero kailangan mong patayin para mabuhay. At kaya nagsimula ang massacre. Hindi lamang gusto ni Idre na panoorin ang pag-atake ng Hydran sa kanilang sarili, ngunit nag-deploy sila ng mga deity upang tulungan ang mga traidor. Sa lalong madaling panahon, ang mga kaalyado ng Agent 8 ay nagsimulang bumagsak sa pagkatalo. Ilang sandali pa, si Agent 8 ang huling lalaking nakatayo sa gilid niya.
Siya ay nabugbog, at tila ilang segundo lang ang layo mula sa pagbagsak niya sa lupa. Pinandilatan niya ang mga taong dati niyang kasama, kumikinang ang mga mata sa walang halong puot. Walang sino man sa inyo ang mamumuhay ng mapayapa. May ibang maghayganti sa atin. Mamatay kayo ni Idre. Umungol si Agent 8. At sino naman iyon? Sino ang maaaring tumayo laban sa atin? Natuwa ang mga pinuno ng Idre sa mga banta ni Agent 8. Naalala ko na ngayon, darating si Levi Garrison para sa iyo. Kapag nahanap na niya ang panlunas para sa kanyang anak na babae, gagaganti siya. Ungol ni Agent 8. Sa totoo lang, hindi sigurado ang Agent 8 kung ang mga salitang iyon ay para sa kapakanan ni Idre o para sa kanya. Kailangan niya ng kaliwan sa pagkaalam na ang kasamaan ay tatanggap ng kaparusahan nito, at si Levi ang tanging tao na pumasok sa isip niya. Si Levi ang huli at tanging pag-asa niya. Levi, kailangan mong ipaghiganti kami. Hahaha. Isang malakas na tawa ang bumalot sa hangin nang marinig ni Idre ang pagbabante ni Agent 8. Paano tayo lalabanan ni Levi ng mag-isa? Ang daming kalokohan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3102. Hindi man lang may kumpara kay Levi. Sa 5,000 Diyos lamang, sila ay wala ng kapantay sa mundo. Ngayon, mayroon silang 10,000 Diyos. Imposibleng patayin sila ni Levi. Paghihiganti. Nakakatawang biro. Kalimutan mo na. Nagtago na si Levi kaya hindi namin siya mahanap. Lumabas kami para ay settle ang score sa kanya, pero hindi pa namin na-trace ang mga truck niya. Nagtago na siya, pero gusto pa niyang maghayganti. Nang marinig iyon ni Jeria, kinilig siya. Iyon na ang huling pag-asa niya. Gayunpaman, ang mga pinuno ni Idre ay nagpatuloy sa pagsasalita. Sa totoo lang, kahit 180,000 tao ang Hydran, wala ka pa ring iba kundi basura. Para ka lang isang kumpol ng pipang baboy na pinalaki sa kulungan ng baboy. Kahit na ang iba ay galit nang marinig ang mga insultong iyon, wala silang magawa. Lahat kayo ay hindi kayang talunin si Levi ng mag-isa. Kahit papaano, nagganti si Levi sa pamamagitan ng pagpatay sa 3 sa ating mga pinuno at 12 miyembro natin. Inihayag ni Idre kung paano naghiganti si Levi. Iyon ay isang piraso ng nakakagulat na balita para sa Hydran. Oo, mayroon tayong 180,000 tao. Gayunpaman, wala sa aming mga pagtatangka na maghayganti kay Idre ang nagtagumpay. Wala man lang kaming napatay na tao. Sa huli, si Hydran ay hindi nagtagumpay kahit isang beses, ni pumatay ng sinuman. Sa paghahambing, napatay na ni Levi ang higit sa 20 miyembro ni Idre, kabilang ang 3 pinuno. Nakakahiya. Ito ang pinakamaraming anyo ng kahihiyan kailanman. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Agent 8. Si Levi lamang ang nakagawa ng isang bagay na hindi kayang gawin ng 180,000 tao. Isang hitsura ng lubos na kawalang paniwala ang lumitaw sa 7 gumagawa ng desisyon. Lahat tayo ay walang kwenta. Ang 180,000 sa atin ay hindi man lang maihahambing kay Levi lamang. Ganon din ang reaksyon ng iba. Ang mga naging bite kay Levi noon ay nakaramdam ng hindi pagkakasundo. Iniinsulto nila si Levi dahil sa pagiging duwag niya para maghayganti, pero napatay niya ang mahigit 20 tao. Sa kabaligtaran, hindi lamang sila masyadong natakot na maghayganti, ngunit kailangan din nilang lumuhad at lumuhad sa harap ng kanilang mga kaaway. Sa pag-iisip tungkol dito, wala silang ibang hiniling kundi iba ang kanilang mga ulo sa kahihiyan. Nanalo ako sa taya ko. Siguradong maghihiganti si Levi sa'yo. Sigaw ni Agent 8. Iyon ang pinakamagandang balita na narinig niya bago siya namatay. Pagkatapos magsalita ay bumagsak siya sa sahig. Pinagmasdan ng 7 nagdedesisyon at ng iba pa ang eksena sa harapan nila na may salungat na tingin sa kanilang mga mata. Napatay nila ang lahat ng kanilang mga kasamahan na naghahanap ng paghihiganti. Gayunpaman, dahil nagtago si Levi, hindi namin siya mahanap. Papatayin natin siya sa oras na gawin natin. Siyempre, dahan-dahan natin siyang pahihirapan. Ipakikita natin sa kanya kung gaano tayo kalakas. Kung tutuusin, hindi naman nakakatuwang patayin siya kaagad. Kung matutuklasan mo kung nasaan si Levi, sabihin sa amin kaagad. Huwag kumilos sa sarili mong kusa. Iniutos ng mga pinuno ng Idre,
Ang susunod mong gawain ay pigilan si Levi sa pagpapagaling ng lason ng kanyang anak. Kung maaari, hanapin kung saan siya nagtatago. Kung maglakas loob kayong magtaksil sa amin, lahat kayo ay patayin namin. Dahil doon, umalis si Idre kasama ang 5,000 Diyos-Diyosan. Ang 7 gumagawa ng desisyon ay mabilis na na-brainwash ang iba. Tingnan mo kung gaano kalakas si Idre. Kung hindi natin sila susundin, lahat tayo ay mamamatay. Nakita mo naman kung paano napunta si Jeria at ang iba pa, di ba? Katulad namin, pinili mo ang kaligtasan kaysa paghihiganti. Ang kailangan nating gawin ngayon ay mabuhay. Kung hindi man lang natin kayang manatiling buhay, paano tayo maghihiganti? Napakatalino ng 7 gumagawa ng desisyon, agad nilang pinawi ang hinala ng lahat sa pamamagitan ng isang talumpati. Naintindihan na ba ng lahat? Basta target natin si Levi, bibitawan tayo ni Idre. Matutuwa sila. Gayunpaman, kung susuwayin natin ang kanilang mga utos, lahat tayo ay mamamatay. Kaya, ang susunod nating layunin ay hanapin si Levi at humanap ng paraan para mapabagsak siya. Naiintindihan. May malinaw na layunin ang organisasyon ngayon, kailangan nilang puntiryahin si Levi para mabuhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3103. Kaya niyang pumatay kahit kailan niya gusto. Walang sino man ang mag-aakala na ang gayong napakalaking organisasyon, na nagsimula sa pagsalungat kay Idre, ay tuluyang pilit na pinapalitan ang target nito kay Levi. Sa huli, sumuko sila sa kanilang mga kaaway. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, ipinaalam ni Dr. Erebus kay Levi ang tungkol doon. Ang pagsasaliksik ni Levi sa makalangit na lock ay umabot na sa kritikal na yugto, kaya naiinip siyang sumigaw, "Bilasin mo. Mr. Garrison, may gininto ang pagkakataon." Ang 6 na pinuno at mahahalagang tao ng Idre ay umalis na lamang sa Zyperia na may 500 mga Diyos. Ito ang iyong pinakamahusay na pagkakataon. Hindi na ito lilito muli sa hinaharap. Mukhang balisa si Dr. Erebus. Ang 500 mga Diyos-Diyosan ay marahil ang pinakamataas na bilang ng mga Diyos na kasama ni Idre. Sa sandaling bumalik sila sa Zyperia, paprotektahan sila ng 10,000 Diyos-Diyosan, kaya ito ang pinakamagandang oras para patayin sila. Kaya naman, naisip ni Dr. Erebus na dapat niyang ipaalam kay Levi ang tungkol dito. Marahil, maaari nilang harapin si Idre gamit ang pagkakataong ito. Kung pinalampas nila ang pagkakataong ito, hindi na nila ito makukuha muli. Ganap na abala sa pagsisiyasat sa makalangit na kandado, sinabi ni Levi nang hindi man lang nagtaas ng ulo, "Oh." Naglakas loob silang lumabas. Oo, 5,000 Diyos lang ang kasama nila, kaya ito ang pinakamagandang oras para patayin sila. Baka ito na lang ang pagkakataon natin. Diin ni Dr. Erebus. Nagpatuloy si Levi sa pagkalikot sa makalangit na kandado. Wala tayong choice. Pinag-iisipan ko pa kung paano i-unlock ang Heavenly Lock, kaya wala akong oras. Maswerte sila sa pagkakataong ito. I'll let them off the hook for now. Pagkatapos kong gamutin ang lason ni Forlivia, pupunta ako sa Zyperia at papatayin sila. Casual na magsalita si Levi na para bang normal lang ang usapan. Siya ay abala, kaya't wala siyang oras upang salakayin sila. Mabuti. Ang swerte talaga nila. Walang magawa si Dr. Erebus. Hindi siya nagdududa kay Levi. Si Levi ay napakalakas, ngunit si Zyperia ay may napakaraming Diyos. Mayroong hindi bababa sa 10,000 sa kanila kahit na ang napakaraming bilang ng mga ito ay maaaring mapagod sa huli ang kanilang mga kalaban. Iyon ang inaalala niya. Gayunpaman, ang pananaliksik ni Levi sa makalangit na kandado ay umabot sa isang kritikal na yugto. Higit pa rito, hindi rin mahalaga ang mga pinuno ni Idre. Hindi naman sa hindi niya kayang patayin ang mga ito. Sa katunayan, maaari niyang patayin ang mga ito kahit kailan niya gusto. Hinahayaan niya lang silang mabuhay ng mas matagal. Maaari niyang patayin ang mga ito sa anumang oras na gusto niya, kaya hindi na niya kailangang patayin ang mga ito ngayon. Para kay Levi, pare-pareho ang lahat ng oras, kung gusto niyang pumatay ng tao, walang makakapigil sa kanya. Kaya lang, nanatiling nakatago si Levi. Si Idre ay galit na sinukli ang buong mundo kasama ang 5,000 deity bago bumalik sa Zyperia.
Nais nilang malaman ng buong mundo na kahit na sila ay gumagala ng lantaran, hindi pa rin sila kayang patayin ni Levi. Walang choice ang mga kalaban ni Idre kundi mag-apoy sa galit ng tahimik. Ang 7 gumagawa ng desisyon ni Hydren at ang 5 taong nag-imbite kay Levi ay malamig na nanunuya. Hindi man lang kami may kumpara ni Levi. At least, nakaharap natin ang kalaban. Hindi man lang lumabas ang bastos na iyon para maghayganti. Sa halip, siya ay nakasimangot sa kanyang pinagtataguan. Dahil nakonsensya sila, ginawa nila ang lahat ng paraan upang aliwin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggamit kay Levi bilang kanilang target. Hanggat hindi siya sumipot para maghayganti, magkakaroon sila ng dahilan para kutsain siya. Kaya lang, si Levi ang naging dahilan nila para aliwin ang sarili. Next, kailangan nating puntiryahin ng palihim si Levi. Hindi natin ito magagawa ng lantaran. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nadidiscover na kami ang sumisira sa blood alteration record at niloko siya ng 10 Millennium Snow Lotus, di ba? Hahaha, nagtawanan ang lahat. Kailangan nating gawin ito para mapatahimik si Idre. Oo, habang pinaglaruan namin si Levi, mas magiging masaya sila. Kung ganoon, magiging ligtas tayo. Lingid sa kanilang kaalaman ay kanina pa pala sila pinagmamasdan ni Levi. Alam ni Levi ang tungkol sa lahat ng kanilang ginawa, na hindi nila alam ang lahat. Pagkabalik ni Idre, nakatanggap sila ng isang malaking misyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3104. Ang Super Deity Plan. Bagamat pinamunuan ni Idre ang plano ni Zyperia na lumikha ng higit pang mga deity, ang Zyperia ay may sariling club sa Elterton Star na ginagawa din iyon. Ginamit nila ang makabagong teknolohiya, mangkukulam, wizard, at marami pa. Sa lahat ng panahon, nakikipagtulungan sila ni Idre para gumawa ng sunod-sunod na mga batch ng deities para sa Zyperia. Kamakailan, natuklasan ng pangkat ng Elterton Star ang isang nakakagulat na kababalaghan, ang mga pagpipilian na buto ng mga Diyos-Diyos at hindi Diyos ay ganap na naiiba. Napagpasyahan ng kanilang mga may napakahusay na kalidad na mga buto lamang ang maaaring sumipsip ng higit sa lahat na kalkulasyon ng pananaliksik at magagamit ang mga ito sa mga layunin tulad ng pagpapalakas ng kanilang mga. Ang mga di-Diyos ay walang ganoong pag-aayos na mga buto. Kahit anong mangyari ni Idre at ng kanilang mga plano, hindi ito gagana. Ang pananaliksik ay nagsisiwalat din na sa gitna ng mga Diyos-Diyosan, mayroon din silang iba't ibang mga tagapag-ayos na buto. Sa pundasyong iyon, ang mga pagtatayo na buto ay maaaring ituring na mabuti o masama. Ang mas mahusay na mga buto ay mas mahusay sa paggamit ng mga potensyal na enerhiya na hinihigop. Sa mas simpleng mga salita, mas madali para sa mga Diyos na baguhin ang mga pagbabago sa enerhiya at maabot ang isang mas mataas na antas ng labanan. Sa tulong ng karagdagang mga diskarte, maaari silang maging mas malakas. Sa totoo lang, nagsisimula pa lang silang maunawaan ang asensya ng pagsipsip ng enerhiya. Iyan ang paulit-ulit na sinasabi ng Ecclesiastic Order tungkol sa paglilinis na buto. Ito ang pundasyon ng lahat ng paglilinang, sa pamamagitan lamang ng mabuting paglilinis ng mga buto ay maaaring magpatuloy ang mga tao sa paglinang sa kanilang sarili. Kung hindi, hindi man lang nila malalagpasan ang unang hakbang. Kaya naman, matapos matuklasan ng pangkat ng Elterton Star ang nakakagulat na resulta nito, gusto nilang magpatupad ng napakatapang na plano kasama ang 10,000 Diyos-Diyosa na iyon, lumikha ng mga Super Diyos. Nangangahulugan iyon na pagbutihin nila ang mga listahan na buto ng mga Diyos-Diyos na gagawin nilang maabot ang pinakamahusay na estado. Sa pamamagitan nito, maaari silang lumikha ng isang batch ng super deities na kabilang sa isang buong liga sa itaas ng mga deities. Magiging napakahirap na isakatuparan ang planong ito, ngunit agad na ipinatawag ng team si Idre para saliksikin ito. Sa totoo lang, ang ideyang ito na baguhin ang pagbabago na buto ay umiral na sa Ecclesiastic Order. Karaniwang ginagawa iyon ng Ecclesiastic Order sa pamamagitan ng mga table task o pamamaraan. Mayroon ding mas matindi at malupit na mga pamamaraan, paghuhukay ng mga paglilinis na buto ng mga hayop at inilipat ang mga ito sa mga tao, upang ayusin ang mga buto ay mapalakas. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga buto, ang pag-aari ng mga hayop ay tiyak na mas malakas kaysa sa mga tao. Ang mas mabangis na hayop, mas malakas ang mas malakas na buto.
Kapag nailipat sa kanila ng mga tao ang mga pagsusuri na butong iyon, sasailalim sila sa isang matinding pagbabago. Mayroong isang mas mabangis na pamamaraan, paghuhukay ng pinakamataas na antas ng pagkalkula ng mga buto ng ibang tao at inilipat ito sa iyong sarili. Gayunpaman, ang mga solusyon na ito ay bihirang ginagamit. Bagamat maraming beses nang narinig ng ecclesiastic order ang tungkol sa kanila, wala talagang gumamit sa kanila. Ang dahilan kung bakit napakakapangyarihan ni Zyperia ay hindi lamang dahil mayroon silang pinakamaraming Diyos-Diyosan, ngunit dahil din sa napaka-forward think nila. Nang ang ibang mga kapangyarihan ay nag-iisip tungkol sa kung paano makakuha ng mas maraming natutunan upang lumikha ng mga Diyos-Diyosan, hindi nila ang mga prinsipyo sa kung paano nabuo ang mga Diyos-Diyosan. Sa katunayan, nang matuklasan ang sikreto sa likod ng mga Diyos-Diyosan, nagplano silang gumawa ng mga super deities. Higit pa rito, mayroon silang sapat na mga Diyos para sa kanila na mag-eksperimento. Si Zyperia iyon. Kung nalaman ng ecclesiastic order na si Zyperia ay nagsasagawa ng pananaliksik, kahit na sila ay pupurihin si Zyperia. Pagkatapos ng lahat, naabot na nila ang pinakapangunahing antas, na magpapahintulot sa kanila na gawin ang unang hakbang patungo sa paglilinaw. Sa totoo lang, pareho ang martial arts at scientific research. Ang kanilang mga batayan ay hindi naiiba sa katunayan, sila ay nagtatagpo. Hindi nagtagal, bumalik si Idre at ang iba pa at hindi na sila sumipot pagkatapos noon dahil galit na galit sila sa pagsasaliksik. Hindi lamang sila nagkaroon ng maraming mga Diyos-Diyosan, ngunit maraming mga super deity ang lumitaw na ngayon. Ayon sa kasalukuyang mga pagtatantya, maaaring talunin ng isang super deity ang hindi bababa sa 100 deity. Iyon ay isang hindi maisip na kababalaghan. Wala nang sino man sa mundo ang makagalit sa kanila. Kapag dumating ang oras na iyon, lahat ay kailangang lumuhad bilang pagsuko. Samantala, ang pananaliksik ni Levi ay umaabot na sa katapusan nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3105. Ang pinakamakapangyarihan sa mga Diyos-Diyosan. Dahil si Levi ay isang tagalabas sa sining ng mga mekanismo, imposible para sa kanya na mag-imbestiga ng lubusan. Higit pa rito, ang sining ng mga mekanismo ay napakalalim, nang walang tulong ng isang propesyonal, kailangan niyang gumugol ng mga taon sa pagsasaliksik dito ng malalim. Gayunpaman, napakabilis niyang umuunlad sa pamamagitan ng paggamit ng paraan ng pag-aalis. Isa-isa niyang inalis ang lahat ng posibleng paraan. Matapos itabi ang 10,000 solusyon, 100 na lang ang natitira. Natitiyak ni Levi na sa daang mga pamamaraang ito para ma-unlock ang makalangit na lock, isa sa kanila ay tiyak na magbubukas ng sekretong lockbox. Sa loob ng 1 buwan, tiyak na bubuksan niya ang makalangit na lock sa secret lockbox. Ngayon, hindi na siya kasing bilis ng dati. Sa nakaraan, siya ay may isang magaspang na sulyap sa mga solusyon bago alisin ang mga ito. Gayunpaman, para sa susunod na daang solusyon, kailangan niyang maging lubos na tumpak at maingat. Kung hindi niya mabuksan ang makalangit na kandado, agad na masisira ang kahon. Dahil ayaw ni Levi na masayang ang lahat ng kanyang pagsisikap, kakailanganin niyang gumugol ng 1 buwan sa pagtatrabaho sa lock. Noon lamang niya nabuksan ang makalangit na kandado nang hindi nagkakamali. Nagpasya siyang magpahinga sandali, huminga sandali, at ihanda ang sarili para sa susunod na buwan. Habang nagpapahinga siya, pinuntahan niya si Forlivia dahil ilang taon na rin mula nang makita niya ang kalagayan nito. Kahit na gumaling na ang kalahati ng kanyang lason, laking gulat ni Levi nang makita niya si Forlivia. Ang mga resources na nakatambak doon ay biglang nawala. Anong nangyayari? Ang unang naisip ni Levi ay may nagnakaw sa lugar. Ay hindi, gayunpaman, nang sumugod siya, natuklasan niya na si Forlivia ay hindi nasaktan. Talagang nililinang niya ang isang self-created technique. Ito ang binanggit ng Lab of Gods tungkol sa mga maalamat na pamamaraan ng paglilinang na ginamit ng ecclesiastic order. Magagamit niya ang lahat ng elemento sa mundo. Dahil kaya niyang sumipsip ng mga kristal na espiritual na enerhiya at mahiwagang halamang gamot, nasisipsip niya ang lahat ng elementong iyon kapag naglilinang. Iyon ang dahilan kung bakit nawala ang tumpok ng mga mapagkukunan ni Levi. Oh, tama, ang lason. Biglang naalala ni Levi na baka manumbalik ang lason ni Forlivia dahil naglilinang siya. Kung nangyari iyon,
ito ay magiging mahirap. Nang sumugod si Levi upang tingnan siya, natuklasan niya ang isang bagay na nakakagulat, ang antas ng mga lason sa lason ni Forlivia ay pareho pa rin. Gayunpaman, hindi lamang siya hindi nagbalik, ngunit ang isang bahagi ng lason ay naubos ng sariling ginawa na pamamaraan ng Forlivia. Sa madaling salita, ginagamit ni Forlivia ang mga lason sa kanyang katawan para linangin. Ito ay naging bahagi ng kanyang pamamaraan. Sa pangmatagalan, ang mga lason sa katawan ni Forlivia ay maaaring maubos ng kanyang pamamaraan. Napakaganda! Maaaring pakilusan ng self-created technique ng Forlivia ang lahat ng elemento sa mundo, kabilang ang mga lason. Ang art of consumption ay talagang nakakatakot. Gayunpaman, ang lason ay napakalakas na, ang bilang ng mga lason na ginamit ni Forlivia ay balewala. Kaya naman, ang kanyang lason ay kailangan pa ring gamutin. Hanggat nananatili ang lason sa katawan ni Forlivia, hindi makatulog ng mapayapa si Levi. Mapapagan lang ang pakiramdam niya kapag ligtas na siya. Pinatawag niya ang iba para humingi ng updates. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ni Chad at sa mga puwersang nasa likod niya, iniimbestigahan pa niya ang mga ito. Walang malaking pagbabago sa panig ni Zarain. Nagpadala rin ng mensahe si Blackhawk na nagsasabing pinalalakas na ng organisasyong nasa likod nila ang kapangyarihan ni Shield at Zarain. Gayunpaman, dahil walang kinalaman iyon kay Levi sa ngayon, hindi siya naabala nito. Sa kabilang banda, ang malalaking proyekto ni Idre at Zyperia ay nagulat kay Levi. Ang plano ng Super Deity? Tanong ni Levi. Oo. Ayon sa impormasyon, may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga Diyos mismo. Ang plano ng Super Deity ng Zyperia ay gawing mas kakaiba ang mga pagkakaibang ito. Sa madaling salita, nais nilang lumikha ng pinakamakapangyarihang mga Diyos-Diyosan na may walang kapantay na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang isa sa kanila ay kayang talunin ang hindi bababa sa 100 mga Diyos. Excited na paliwanag ni Dr. Erebus. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3106. Ang Heavenly Lock ay mabubuksan sa 1 buwan. Patuloy niya, kaya sinabi ko na nawala ang perpektong pagkakataon. Oo, noon, 5,000 Diyos lang ang kasama ni Idre. Iyon ang pinakamagandang timing. Napakahirap kung gusto nating kalabanan si Idre sa hinaharap. Hindi lamang natin kailangang harapin ang mahigit 10,000 mga Diyos-Diyosan, ngunit kailangan din nating harapin ang mga super Diyos na iyon, na kayang talunin ang hindi mabilang na mga kalaban ng mag-isa. Halos imposibleng patayin si Idre. Tumango rin si Dr. Erebus. Hindi naman sa hindi niya pinaniwalaan si Levi, sa halip, ang ikinatakot niya ay ang mabilis na pag-usad ng mga kalaban. Bagamat kayang patayin ni Levi ang mga deity, maaaring hindi niya kayang patayin ang super deities. Paano kung may isa o higit pang tao na kapantay ni Levi? Ang plano ng super deity ay naglalayong lumikha ng mga super deity, na kayang sirain ang 10,000 deity ng mag-isa. Parang si Levi iyon. Kung magtagumpay ang plano, mawawala ang lahat ng pakinabang ni Levi. Ito ang magiging pinaka-nakamamatay na suntok. Gayunpaman, si Levi ay tila ganap na hindi nababahala. Sa katunayan, siya ay lubos na nasa sabik at sabik. Super deities. Ang galing. Dapat matagal na nilang ginawa yon. Dapat mayroong mas makapangyarihang mga Diyos. Kung sila maaari, dapat silang lumikha ng 10,000 super deities. Akala ko magiging boring na kapag dumating na yung time na makakaharap ko na si Idre. Ngayon na mas masaya, malamang na mas magiging masaya ako sa pagpatay sa kanila. Natahimik ang lahat, hindi maintindihan kung saan nakuha ni Levi ang kanyang pagtitiwala. Napakalakas na ni Zyperia, ngunit napakadali niyang maisantabi ang mga ito. Hindi man lang siya naabala ng mga ito. Hindi naman sa hindi sila nagtitiwala sa kapangyarihan ni Levi. Sa katunayan, tinansya nila na si Levi ay sapat na makapangyarihan upang mahawakan ang libu-libong mga Diyos-Diyosan. Kung kalaban niya si Zyperia, malamang matatalo niya si Idre. Pagkatapos ng lahat, hindi maaaring ipadala ni Zyperia ang lahat ng mga deity nito upang harangan si Levi. Kahit na pumatay si Levi ng libu-libong tao, titiisin lang ito ni Zyperia. Kung tutuusin, hindi na kailangan ng away hanggang kamatayan. Kahit na nabunyag na ang Zyperia ay mayroong 10,000 mga Diyos-Diyosan,
naniniwala pa rin sila na maaaring manalo si Levi. Gayunpaman, sa ilalim ng planong super deity, ang Zyperia ay gumagawa na ngayon ng mga batch ng mga manlalaban na kapantay ni Levi. Kung lumikha sila ng isa o ilang super deity na malapit sa perpektong prototype, si Levi ay mapapahamak. Mas malala kung gumawa sila ng isang batch ng mga ito. Sa kabila ng napakahirap na sitwasyon, maaari pa ring manatiling walang malasakit si Levi. Natural, wala sa kanila ang naniwala sa kanya. Gayunpaman, iyon ay isang bagay na dapat pag-usapan pagkatapos na gumaling ang lason ni Forlivia. Master Garrison, lumitaw na ang Ecclesiastic Order. Natuklasan namin na maraming mandirigma sa Erodia ang nagsasamantala sa mga mahiwagang halamang gamot at mga kristal na espiritual na enerhiya sa mga pinaghihigpitang lugar. Marahil sila ay mula sa Ecclesiastic Order. Sinusubaybayan namin ang ilan sa kanila, ngunit lahat sila ay nakaalis sa aming paningin. Higit pa rito, nabalitaan namin na ngayon lang sila kumikilos dahil hinihintay nilang mag-mature ang mga mahiwagang halamang gamot at ang mga kristal na espiritual na enerhiya na matapos ang pagkikristal. Tinatawag nila ang mga kristal na espiritual na enerhiya na mga espiritual na bato. Nabalitaan din namin na marami sa kanila ang pumipili na ng mga taong may espiritual na buto, sa madaling salita, ang mga taong tinatawag nating mga Diyos-Diyosan. Bagamat may iba pang gawain si Troy, nakabangga pa rin niya ang mga tao mula sa Ecclesiastic Order. Kung nakilala ni Levi ang Ecclesiastic Order ng mas maaga, siya ay kumilos kaagad. Gayunpaman, nakita niya ngayon ang isang kislap ng pag-asa. Dahil kaya niya itong gawin ng mag-isa, hindi niya kailangan ang Ecclesiastic Order sa ngayon. Tumawa si Levi. Hindi na ito mahalaga. Pag-usapan natin ito pagkatapos nating gamutin ang lason ni Forlivia. Aayusin namin ang score sa bawat isa sa kanila ng paisa-isa. Mag-iisa akong magsasanay para sa susunod na buwan. Kung mayroon man sa aking mga kamag-anak o malalapit na kaibigan ay nasa panganib, sana ay matulungan ninyo sila. Hintayin natin na matapos ang aking nag-iisa na pagsasanay bago tayo gumawa ng anuman. Napagpasyahan na ni Levi na sumailalim sa huling round ng solitary training. Gayunpaman, sa sandaling iyon, dumating si Fiery Demon. Mr. Garrison, may naghahanap sa iyo. Sinasabi nila na sila ay Hydran at hinihiling na makilala ka. Ha, sila na. Sige, papasukin mo na sila. Ngumiti si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3107. Nagmamakaawa sa ating luhod. Nauna rito, sinabi sa kanya ni Dr. Erebus na si Idre ay nagdala ng 5,000 deity para hanapin si Hydran, ngunit sila ay umalis. Bagamat walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari, may kainahinala kung umalis si Idre kasama ang mga Diyos-Diyosan nang hindi napatay ang sinuman. Kung tutuusin, ang layunin ni Hydran ay maghayganti kay Idre. Kung isa sa alang-alang kung gaano kalupit si Idre, imposibleng mailigtas nila si Hydran. Isa lang ang dahilan niyan, nagtaksil si Hydran sa sarili nila at naging mga kampan ni Idre. Gayunpaman, nais ni Levi na makipagkita sa kanila upang makita kung ano ang kanilang hinahangad. Marahil, nandoon sila para dayin siya ng kanyang mga mapagkukunan. Lihim nilang niloko siya noong nakaraan, ngunit maaaring hayagang ginagawa nila ito ngayon. Matapos suriin kung ano ang kanilang mga intensyon, nagkaroon ng magaspang na ideya si Levi kung ano ang gusto nila. Gayunpaman, gusto pa rin niyang makita kung ano ba talaga ang binabalak nilang gawin. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Levi. Inutusan niya si Dr. Erebus, maghanda ng isang batch ng mga mapagkukunan at dalhin ang mga ito. Hihintayin kung manlinlang sila, hindi, para kunin sila. Mabilis na inayos ni Dr. Erebus ang isang tumpok ng mga nakatagong mapagkukunan na dadalhin. Maya-maya, dumating ulit yung 5 tao. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sila ay mukhang ganap na magulo at nakakaawa. May mga sariwang sugat na nakaplaster sa buong katawan nila na tumutulo pa rin ng dugo. Mukhang ngayon lang sila dumaan sa isang malaking digmaan. Nako, Mr. Garrison, inatake na tayo. Nagtataka silang lumapit kay Levi. Nagkukunwaring pag-aalala, nagtanong si Levi, anong problema? Anong nangyari sa inyong lahat? Si Idre naman. Nagdala sila ng 5,000 Diyos para salakayin tayo.
Ang aming organisasyon ay nagsakripisyo ng halos 10,000 tao. Kung hindi tayo nakakuha ng rutang pagtakas noon pa man, lahat tayo ay napahamak. Idre, mga B***starred yan. I swear na maghihiganti ako sa kanila. Ang galing nila sa pag-arte kaya nagawa nilang magkunwaring galit kay Idre. Inilarawan nila ang kanilang sarili bilang mga arch-enemy ni Idre, isa lang sa kanila ang makaliligtas. Nagpatuloy sila sa kanilang kilos. Pinapalawak namin ang aming organisasyon para makaganti kay Idre. Lagi na naming ginagawa yan. Pinipigilan namin ang pansamantalang paghihiganti dahil nagtatakda kami ng oras. Maghihiganti tayo pagkatapos nating maging matatag. Gayunpaman, napabayan namin ang isang problema. Kahit hindi namin hinanap si Idre, haharapin pa rin nila kami. Akala namin ligtas na kami, pero hindi pala. 10,000 sa ating mga kasama ang namatay sa harap ng ating mga mata. Isinakripisyo nila ang kanilang buhay upang matiyak na makakatakas tayo, mapangalagaan ang ating mga kapangyarihan, at makapaghiganti balang araw. Namatay silang lahat para sa atin. Kapanipaniwala ang kanilang pag-arte na halos mapapaniwala si Levi. Kung hindi niya alam na hindi sila magandang grupo, maniniwala siya sa kanila. Nakakatouch ang kilos nila na nakakaiyak. Higit pa rito, ang mga taong iyon ay sadyang itinatago ang kanilang mga aura sa kabila ng pagiging mga Diyos. Gayunpaman, madaling makita ni Levi na sila ay mga Diyos-Diyosan. Mukhang ang Hydren ay umani ng maraming benepisyo para sa kanilang sarili ng malaki sa pag-angkin na maghiganti kay Idre. F***sick Idre. Mariin na ikinuyom ni Levi ang kanyang mga kamao at pinaglaruan ang kanilang kilos. Mr. Garrison, dumanas kami ng malaking pagkatalo pagkatapos ng labanang ito. Hindi lang kami nagpapakababo at nagpapalawak ng aming mga kapangyarihan ng palihim, ngunit plano rin naming mag-recruit ng mas maraming manlalaban tulad mo. Mr. Garrison, ang pinakakaagad nating layunin ay ang maghiganti kay Idre. Dapat kang sumang-ayon sa aming kahilingan. Magpapaluhod kami sa iyo. Sa pagkakataong iyon, binago nila ang kanilang diskarte, magmamakaawa sila kay Levi sa kanilang mga tuhod, naganap na naiiba sa kanilang mga nakaraang aksyon. Sinadya ni Levi ang isang salungat na tingin. Well, ako. Mr. Garrison, alam namin na gusto mong pagalingin ang laso ng iyong anak, kaya wala kang oras na abalahin ang ibang mga bagay. Wala kaming ibang kahilingan maliban sa hilingin sa iyo na tulungan kaming maghiganti kay Idre. Dumiretso na lang tayo sa punto. Mr. Garrison, maaari mo ba kaming i-sponsor ng ilang mga mapagkukunan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3108. Magbayad gamit ang iyong buhay. Napasulyap silang lahat sa tambak ng mga mapagkukunan sa likod nila. Ngunit Mr. Garrison, hindi mahalaga kung ibigay mo sa amin ang iyong mga mapagkukunan. Dahil marami kang matitira, maaari mo ba kaming bigyan? Ang aming organisasyon ay lubhang nangangailangan ng mga mapagkukunan upang makapaghiganti kay Idre. Masyado na tayong nawala. Oo, tulungan mo kami, Ginoong Garrison. Hindi na namin kayo guilty trip. Dahil masyado na kaming sinabotahe ni Idre, please help us. Kailangan talaga namin ng resources para talunin si Idre. Napaka-realistic ng acting nila na halos lahat ay naniwala sa kanila. Sa katunayan, halos pumalakpak si Levi para sa kanila. Nakakaantig na pagganap. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi ni Levi, dahil pinaplano mong maghiganti kay Idre, dapat kitang tulungan. Itinuro ang tambak ng mga mapagkukunan sa likod niya. Nag-alok siya, kaunti lang ay hindi sapat. Alisin ang lahat ng mapagkukunang ito. Talaga, nag-aalalang tanong sa kanilang 5 na pinipigilan ang kanilang kasiyahan. Oo naman, gawin ito sa lalong madaling panahon. Ay transport na lang lahat ngayon. Gusto kitang tulungang makaganti kay Idre. Sagot ni Levi. Okay. Tatawag kami ng ilang tao para dalhin ang mga mapagkukunan ngayon din. Halos mapatalon silang 5 sa tuwa. Labi silang nagpasalamat kay Levi at ipinagpatuloy ang kanilang pagkukunwari. Hindi nagtagal, nagpadala si Hydren ng ilang kagamitan sa transportasyon at dinala ang mga mapagkukunang iyon. Bago umalis, sinigawan ng 5 si Levi, hintayin mo na lang ang ating magandang balita, Mr. Garrison. Siguradong matagumpay tayong maghihiganti kay Idre.
Sige, hihintayin kita. Nagkunwari si Levi na may pag-asa. Pagkaalis nila, agad na nagtanong si Dr. Erebus, sulit ba ito, Ginoong Garrison? Kahit sino ay masasabi na sila ay mga scammer. Nandito sila para makuha ang iyong awa at linlanggan ka sa iyong mga mapagkukunan. Alam kong pinaglalaroan mo sila, ngunit hindi sulit na bigyan sila ng napakaraming mapagkukunan. Oo, pumayag ako. Nakakalungkot na ibigay ang mga mapagkukunang iyon sa basurang tulad nila. Bagaman ang mga mapagkukunang iyon ay walang halaga kay Levi at maaari siyang magkaroon ng walang limitasyong supply ng mga ito, naisip ng iba na ito ay isang pag-aaksaya. Gayunpaman, ngumiti si Levi at nagtanong, sulit. Bakit magiging sayang? Natigilan ang lahat. Ipinaliwanag ni Levi, ang mga mapagkukunang iyon ay lubos na mahalaga. Pero at least, may excuse ako kapag napatay ko sila in the future. Binayaran ko na sila dati ng halaga ng kanilang buhay. Nagtawanan ang lahat. Sayang kung kinuha ng mga taong iyon ang mga mapagkukunan para sa wala. Gayunpaman, ang kanilang buhay ay nasa linya. Sa madaling salita, dahil kinuha nila ang mga mapagkukunan, kailangan nilang bayaran ang kanilang buhay. Ang mga sumusunod ni Levi ay hindi madaling makuha. Kailangang isakripisyo ng isang tao ang kanyang buhay kapalit ng mga ito. Papatayin ko sila pagkatapos ng isang buwan. Naalala pa ni Levi na niloko siya ng mga ito ng sanga ng puno. Pagkatapos noon, nagkulong kaagad si Levi para imbestigahan ang makalangit na kandado. Aalis siya makalipas ang isang buwan. Sa 5 taong kakaalis lang, humagalpak ng tawa si Agent 33. Ang tanga naman ni Levi. Nakakatuwa ito. Hindi ako nakakakuha ng napakaraming makapaniwala sa pamamagitan lamang ng panloloko sa kanya. Masyado siyang tanga. Kahit na iniisip ko pa rin na panaginip lang iyon. Paano natin posibleng makuha ang ating mga kamay sa mga resulta ng napakadali? Hindi pa ako tapos sa kilos ko. Sumang-ayon si Ahente 29. Ang Ahente 23 ay natawa. Levi, siguradong hindi mo inaasahan na niloko ka namin sa pangalawang pagkakataon. Masyado kang gullible. Masyado kaming nag-ingat noong niloko ka namin gamit ang 10 Millennium Snow Lotus. Dapat ilang beses ka na naming niloko. Well, Levi, na-scam ka namin sa pagkakataong ito. Hindi ko man lang nagawang umiyak bago ka naloko. Anong tanga? Masyadong pipi si Levi. Hindi ako makapaniwala kung gaano kadaling i-scam siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3100 at Siyam. Sobrang tanga. Tuwang-tuwa sila matapos dayin si Levi. Para sa kanila, siya ay walang iba kundi isang malas na tanga. Kahit na naglagay sila ng isang simpleng aksyon, nakuha pa rin nila ang napakaraming mapagkukunan. Ito ay higit sa 10 beses ang halaga ng mga mapagkukunan na nakuha nila noong nakaraang panahon. Sa oras na iyon, ang kanilang organisasyon ay mas asenso pa, na ang bilang ng mga Diyos-Diyosan ay malapit nang umabot sa 1,000. Ang mga mapagkukunang nakuha nila dati ay nagbigay daan sa kanila na sumulong ng husto. Gamit ang batch ng mga mapagkukunan, sila ay tataas sa tuktok. Nang bumalik sila sa kanilang bagong defensive base kasama ang mga mapagkukunan, isang kaguluhan ang agad na sumiklab. Lahat ay hindi makapaniwala. Sa una, gusto lang nilang subukan at makita kung maaari nilang linlanggan si Levi para sa mga mapagkukunan. Sa kanilang pagtataka, hindi lamang sila nagtagumpay, ngunit nakuha din nila ang kanilang mga kamay sa napakalaking tumpok ng mga mapagkukunan. Mamamatay na ako sa kakatawa. Paano magagamot ng isang hanggal na tulad ni Levi ang kanyang anak na babae? Mangarap ka. Gusto rin niyang maghayganti kay Idre mag-isa. Sa katalinuhan niya, siguradong matatalo siya. Hindi man lang siya nag-react matapos kaming lokohin ng 2 beses. Nakakatuwa. Maaaring siya ay masyadong pabaya noong siya ay nalinlang sa unang pagkakataon. Gayunpaman, ngayon na siya ay nahulog sa tulad ng isang panimulang scam, ang tanging paliwanag ay siya ay isang tanga. Hayagan siyang niloko. Gayunpaman, hindi niya napansin ang anuman at kahit na malayang nagbigay ng napakaraming mapagkukunan. Ang tanga. Isang matinding tanga. Kahit sino ay matatawa sa kanya. Ang 5 tao na sinubukang i-recruit si Levi noong nakaraan ay nakadama ng isang pakiramdam ng tagumpay. Muli,
nagawa nilang i-scam ang napakaraming mapagkukunan mula sa kanya. Naturally, sila ay makaramdam ng pagmamalaki. Ang pakikipaglaro kay Levi ay isang napakagandang pakiramdam. Inaasahan ko kung ano ang magiging reaksyon ni Levi pagkatapos na malaman na 2 beses namin siyang niloko at binago pa ang record ng pagbabago ng dugo. Oo, ako rin. Mapapahiya ba siya o mawawalan siya ng malay? Well, he deserves it sa hindi niya pagsali sa amin. Ganito dapat ang kalalabasan niya. Malamig na nanunuya ang 7 gumagawa ng desisyon. Matapos dayin si Levi, sa wakas ay nakabangon na sila mula sa kanilang pagkakalugmok. Oh, tama. Ipaalam ito kaagad kay Idre. Sabihin sa kanila na nahanap namin si Levi at na-scam namin ang ilang mapagkukunan mula sa kanya. Tignan natin kung gusto nilang harapin si Levi. Hindi nagtagal, natanggap ni Idre, na nasa Elterton, ang mensahe. Dahil ang kalahati sa kanila ay artificial na lumilikha ng mga Diyos-Diyosan at ang iba pang kalahati ay lumilikha ng mga super Diyos-Diyosan, imposibleng magkaroon sila ng oras upang salakayin si Levi. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang tungkol sa kung paano nadaya si Levi, nasa sabik pa rin sila. Naplano na nila ang lahat. Matapos makumplito ang plano ng super deity, magagawa nila ang anumang gusto nila sa labas kasama ang ilang super deity, kabilang ang paghihiganti kay Levi. May isa pang buwan bago maging handa ang unang batch ng super deities. Sabik na hinintay ni Idre ang susunod na buwan na dumating. Dapat aminin na ang koponan ng Elterton Star ay napakakahanga-hanga. Dahil inilatag na nila ang pundasyon ng plano ng super deity, ang kailangan lang gawin ni Idre ay ipatupad ito. Nang mabalitaan ng lahat na hindi makakapunta si Idre, nakaramdam sila ng awa. Gayunpaman, nais nilang linlanggan muli si Levi dahil siya ay napakadaling paniwalaan. Kahit sino ay handang i-scam siya. Lahat, brainstormang para sa akin. Paano natin mas madaya si Levi sa hinaharap? Isipin mo, kung nagawa naming i-scam siya, ipamahagi namin ang 10% ng mga mapagkukunang nakuha sa lahat. Sa halip na pag-isipan kung paano mag-higanti kay Idre, nag-brainstorm si Hydren ng mga ideya para i-scam si Levi ng kanyang mga mapagkukunan. Sa susunod na buwan, nagkukulong si Levi at sinisiyasat ang makalangit na kandado. Samantala, iniimbestigahan pa rin ni Fiery Demon at ng iba pa ang mahiwagang puwersa at ang pagkakakilanlan ni Chad. Malinaw ang gawain ng bawat isa. Gayunpaman, sa edad na iyon kung saan may mga pagbabago sa bawat sulok, maraming bagay ang maaaring mangyari sa isang buwan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3110. Binubuksan ang Heavenly Lock sa Secret Lockbox. Halimbawa, ang puwersa sa likod ng Zarain ay nagpabuti ng lakas ng pakikipaglaban ng Shield at iba pang organisasyon sa Zarain. Nawala ang taga-suporta ni Zarain, ngunit ito ay kapantay pa rin ng mga nangungunang bansa maliban sa Zyperia. Nako, hindi pa rin nila mahanap ang salarin na hinahanap nila. Halimbawa, ang pagbabago ni Erodia. Ang Heavenly League ay bumuti ng husto, kapwa sa bilang at sa kanilang husay sa pakikipaglaban. Si Asher Dragon at ang 4 ay mga Diyos na ngayon at bumubuti ng husto. Siyempre, kailangan nila ng maraming hitsura. Gayunpaman, nakuha nila ang lahat ng kailangan nila habang si Levi ay nasa paligid. Binigyan sila ng Heavenly League ng priority para makuha nila ang mga resources na kailangan nila. Kaya, mas malakas na ngayon si Asher Dragon at ang 4 pa kaysa kay Edmund, the Cardinal Hall General. Pakiramdam ni Edmund ay wala siyang magawa, dahil wala siyang magawa. Matapos silang 5 ay naging mga Diyos-Diyosan, nagawa nilang umunlad sa isang pambihirang bilis, dahil mayroon silang pinakamahusay na mga pagpipilian na buto. Walang ibang makakapagkumpara sa kanila. Dati, ang kanilang kalamangan ay nanatiling nakatago bago sila magkaroon ng pagkakataong makuha ang kakayahan na enerhiya. Ngayon, malinaw na ang kanilang mga kalkulasyon na buto ay nagbigay sa kanila ng isang kalamangan kaysa sa iba dahil maaari nilang palakasin ang kanilang enerhiya sa isang nakakatakot na bilis. Natuklasan din nilang 5 ang isang napakalaking sikreto, kung magkapit-bisig sila, magiging mas makapangyarihan sila kaysa dati. Sa kanilang nakakagulat na kimika at kaugnayan, maaari nilang i-maximize at doblehin ang kanilang enerhiya. Ang 5 sa kanila ay lumaki ng magkasama,
at hindi matatalo kapag sila ay nagsanib puwersa. Natuklasan ni Zyperia ang dahilan ng pagtaas ng kanilang kapangyarihan ng magsanib puwersa sila, nagawa ng ilang mga lihim na buto na umakma sa isa't isa. Kung maaari silang gumamit ng ilang paraan upang pagsamahin ang mga marka na buto, posibleng lumikha ng isang mas malakas na nilalang. Gayunpaman, ang Asher Dragon at ang iba pa ay na-target dahil sa kanilang pambihirang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura ng Ecclesiastic Order ay hindi na lihim. Hindi lamang ang mga kabataan, dahil ang mga matatanda ng Ecclesiastic Order ay nagpakita rin ng kanilang sarili. Tila sinubukan nilang pumili ng ilang talento na may pumili ng mga buto. Habang ang Asher Dragon at ang iba pa ay mahusay na gumanap, ang Ecclesiastic Order ay nakatutok sa kanila. Maging ang Esoteric Guild ay lumitaw. Ang mga Thurgest mula sa Esoteric Guild ay lumikha ng isang malaking kaguluhan sa lupaing puno ng paglilinis na enerhiya. Maaari rin silang lumikha ng mga porma sayon, ngunit kinakailangan ang isang malaking bilang ng mga kristal na nagbibigay ng enerhiya upang makumplito. Ang bilang ng mga deity sa Zyperia ay patuloy na tumataas, at ang proyekto ng super deity ay umuusad din ng maayos. Ang araw na lalabas ang unang batch ng super deity ay na-propound mula sa 1 buwan hanggang 25 araw. Kung tutuusin, may mga super deity na raw na nag-appear. Sa kabilang banda, abala rin si Hydran. Dumating sila sa ilang beses sa 1 buwan at inaangkin na labis na nakararanas ng mga Levi na nakikita. Naglagay pa sila ng iba pang kilo. Ayon sa utos ni Levi, si Dr. Erebus at ang iba ay nagbigay sa kanila ng mga pagbabagong kailangan nila at nakipaglaro sa kanila. Nako, walang ideya ang kawawang grupo ng mga tao. Ipinapalagay nila na si Levi ay nahulog sa kanilang mga kasinungalingan. Nagsinungaling sila kay Levi sa kabuuan ng 6 na beses. Nagkunwari si Levi na hindi niya nakita ang kanilang pagkilos at ibinigay sa kanila ang mga gusto nila ng kusa. Dahil dito, kumalat sa buong lugar ang balita ng kalokohan ni Levi. Sa kabila ng pagtawag kay Levi bilang Mr. Garrison, magalang na kinutya nila siya dahil sa pagiging tanga sa likod niya. Samantala, halos tapos na ang Levi at Digital God. May 3 araw pa bago matapos ang 1 buwang itinakda. Sa ngayon, 5 solusyon na lang ang natitira para i-unlock ang makalangit na lock. Maaari nilang alisin ang 4 na solusyon o piliin ang tamang solusyon. Isang hakbang na lang ang layo nila sa tagumpay. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Click. Sa huling sandali, sinubukan ni Levi ang lahat ng 5 solusyon at natuklasan ang solusyon para i-unlock ang lihim na lockbox. Sa wakas, bumukas ito sa kanilang mga mata. Oo, nagawa namin. Nagtagumpay tayo. Bulalas ng Digital God. Nangingilid ang mga luha ng kagalakan sa mga mata ni Levi, dahil sa wakas ay natapos na ang kanyang paglalakbay upang gamutin ang lason ng kanyang anak. Walang masisisi sa kanyang pagiging excited. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3111. Pagpapagaling ng lason. Boom! Ang nakakatakot na puwersa ng gamot ay halos tanggayan si Levi at Digital God sa kanilang mga paa. Ito ay simpleng nakakatakot. Hindi nakakagulat na ang mahiwagang gamot na ito ay maihahambing sa 10 Millennium Snow Lotus. Ang mahiwagang gamot ay mukhang pinatuyong ginseng, ngunit hindi pa sila nakakita ng anumang kasing lakas nito. Sa mga araw na ito, nakakita si Levi ng maraming mahiwagang halamang gamot, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng ganoong makapangyarihan. Sa katunayan, ang isang mahiwagang gamot ay lalakas sa paglipas ng panahon. Kung ang kapaligiran nito ay masyadong maganda, hindi ito maaaring lumago. Halimbawa, ang super spiritual na linya ng Lei ay may napakaraming espiritual na enerhiya. Kaya, ang lahat ng nabubuhay na nilalang doon ay nawala. Walang mahiwagang gamot ang maaaring tumubo doon. Ang isang mahiwagang gamot ay nangangailangan ng isang mahusay na kapaligiran na may sapat na espiritual na enerhiya upang lumago ng maayos. Kailangan din itong sumipsip ng kakanyahan ng kalikasan sa loob ng mahabang panahon at hindi maaaring tumubo sa loob lamang ng isang araw. Dahil ang spiritual energy revival ay nangyari lang kanina, hindi ito sapat na mag-alaga ng isang nangungunang mahiwagang gamot. Nagkaroon ng kasaganaan ng mahiwagang damo, ngunit hindi ito sapat.
Ginawa ni Levi ang parehong teorya kanina, may malaking agwat sa pagitan ng mga diskarte sa fast track at dahan-daang pagbuo ng kakayahan ng isang tao. Pagkatapos ng espiritual na enerhiyang muling pagkabuhay, lahat ng mahiwagang halamang gamot na magagamit sa ngayon ay nilikha gamit ang mga shortcut. Gayunpaman, ang tuyong mahiwagang gamot na ito ay lumago ng dahan-dahan sa paglipas ng panahon. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang epekto lamang ay lubhang naiiba. Nang lumitaw ang mahiwagang gamot sa harap ni Levi, alam niyang may lunas ang kalagayan ni Forlivia. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, sa wakas ay mapapagaling na niya ito. Natuwa si Levi at nagsimulang sumuntok sa lupa. Evie, sa wakas nagawa ko na. Sigaw niya na parang baliw. Napaluha ang digital god. Walang makapag-isip kung gaano sila ka-pressure noong nakaraang buwan. Sa wakas ay nasira sila pagkatapos ng lahat. Kamakailan lamang, lahat ay nagsisikap na makahanap ng lunas sa kondisyon ni Forlivia. Hindi man lang nagpahinga si Levi sa kanyang pagmamadali sa paghahanap ng lunas. Sa kabutihang palad, ang mga hanggal ay patuloy na lumalapit sa kanya, at maaari niyang kitilin ang kanilang mga buhay upang magpakawala ng singaw. Kung hindi, si Levi ay nasira na noon pa. Ang lahat ay naghihintay ng may pidyo hininga para sa araw na alisin ang lason ni Forlivia, at sa wakas ay dumating na ito. Huminga ng malalim si Levi at sinabing, "Halika. Puntahan natin si Evie." Pagkatapos ay uminom siya ng mahiwagang gamot at walang pag-aalinlangan na tinungo ang Forlivia. Abala si Forlivia sa pagsasanay nang makita niya si Levi na tumatakbo palapit sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya kung para saan siya narito. "Evie, nandito ka na. Bilisan mo, inumin mo na ang mahiwagang gamot." Walang pag-aaksaya ng oras, ibinigay ni Levi ang mahiwagang gamot kay Forlivia. Imbes na pakainin siya ng buong ginseng, unti-unti niya itong binigay. Kung hindi, ang katawan ni Forlivia ay maaaring hindi makayanan ang pagdagsa ng kapangyarihang panggamot at sesabog sa mga bituka. Kaya, kinailangan ni Levi na pakainin siya ng gamot ng kaunti para mawala ang lason. Matapos inumin ni Forlivia ang 3 kapat ng mahiwagang gamot, sa wakas ay umabot sa balanse ang kanyang katawan. Ang gamot ay nagsimulang iwaksi ang lason. Si Forlivia ay nasa matinding sakit, at nagsimula siyang sumigaw sa dalamhati. Gayunpaman, nagpatuloy siya, dahil ganap siyang gagaling pagkatapos maalis ang lason. Lumipas ang oras. Inabot ng 6 na buong oras ang mahiwagang gamot para maalis ang lason sa katawan ni Forlivia. Boom! Umakyat si Forlivia sa ibang antas habang umaalingaw-ngaw ang nakakatakot na boom mula sa kanyang katawan. Ang natitirang nakapagpapagaling na kapangyarihan ay Dom Alloy sa buong katawan niya. Nagawa namin sa wakas. Napagaling na namin ng totoo ang kalagayan ni Evie. Tuwang-tuwa si Levi at ang iba pa. "Daddy, salamat po." Pasasalamat na sabi ni Forlivia habang nakayakap kay Levi. "Marami kang pinaghirapan, Evie. Nandito ako, kaya paprotektahan kita." Napangiti si Levi. Si Dr. Erebus at ang iba ay naghiyawan sa tuwa. Pagkatapos ay nagpatuloy si Forlivia sa pasasalamat sa kanilang mga pagsisikap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3112. Oras na para masettle ang mga score. Pagkatapos ng lahat, ibinuhos nila ang kanilang mga pagsisikap sa paghahanap ng lunas para sa kanya. Dapat niyang kilalanin ang mga ito para sa kanilang mga pagsisikap. Ang kanyang paggaling ay resulta ng sama-samang pagsisikap ng lahat. "Mga kaibigan ko, ako, si Levi Garrison, may utang sa iyo. Hindi ko malilimutan ang elder na nagbigay sa amin ng sinaunang manual tungkol sa makalangit na kandado. Nasa kanya ang aking pasasalamat." Sabi ni Levi at yumoko ang lahat. "Hindi, atin ang kasiyahan." Pinigilan siya ng lahat. Para sa kanila, si Forlivia ay kanilang anak o kapatid na babae. Kaya naman, nabuhayan sila ng loob nang malaman nilang buhay na si Forlivia. Dr. Erebus at ang iba pa ay agad na nawalan ng layunin. Mula noong muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya, nagsusumikap silang makahanap ng lunas para sa lason ni Forlivia. Matapos malutas ang problema, wala silang ideya kung ano ang susunod na gagawin. "Ano ang sitwasyon sa labas?" tanong ni Levi. Si Dr.
Erebus at ang iba ay nagpatuloy sa pag-update kay Levi tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa mundo. Noong si Levi ay nag-iisa sa pagsasanay, si Black Hawk ay nagpadala ng palihim na balita ng ilang beses upang ipaalam kay Levi ang kasalukuyang sitwasyon ni Zarain. Ang mga pangyayari sa Erudia ay nagbago din ng husto. Ang Heavenly League ay kapantay na ngayon sa mga nangungunang puwersa sa bansa. Ang iyong mga kasama, si Asher Dragon at ang mga katulad nito, ay lubos na umunlad. Sila ang pinaka-nakakatakot na mga Diyos na nakita sa mundo. Dr. Erebus nagsiwalat na may ngiti. Manem. Ibig sabihin, bagay sa kanila ang teknik, masayang pahayag ni Levi. Talagang masaya siya na maayos ang kalagayan ng Asher Dragon at iba pa. Oo, inihayag ni Zyperia na ang mga Diyos-Diyosan ay may mga espiritual na buto, at ang mga may kamangha-manghang espiritual na mga buto ay maaaring mga super Diyos. Sa tingin ko, ang Asher Dragon at ang iba pa ay mga super deity na, may iba pang tumunog. Mabuti para sa kanila, sila pa rin ang maghahari sa Erudia. Sabi ni Levi na may kontentong ngiti. I can't believe that they improved that much in just 1 month. Ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ba ay ganap na nagpahayag ng kanilang sarili. Laking gulat niya nang malaman na ang parehong organisasyon ay ganap na nagpahayag ng kanilang sarili. Paano si Chad at ang mga puwersang kumokontrol sa kanya? Any updates about that? Diniinan niya. Pagkatapos mong mawala, nawala din sila sa hangin. Noong una, hinahanap nila ang mahiwagang gamot ngunit nawala ito matapos mabigang mahanap. Nabigo kaming mahanap kung sino talaga si Chad. Naniniwala akong may kaugnayan siya sa sikretong itinatago ng Eragon. Binabantayan ko sila, so it will take some time before I discover anything, paliwanag ni Cyrus. Sige, hindi na kailangang magmadali. Sa ngayon, panatilihing sikreto ang pagbawi ni Forlivia. Oras na para mag-settle ako ng scores. Ngumisi si Levi. Lalong naging excited ang lahat kasama niya. Sa wakas, ito na ang araw para mag-settle ng mga score. Matagal nilang hinintay na dumating ang araw na ito. Agad namang nagbigay ng listahan ng mga pangalan si Dr. Erebus kay Levi. Mr. Garrison, ito ang listahan. Maaari mo silang turuan ng leksyon isa-isa. Binaliktad ni Levi ang listahan at tumawa. Oo naman. Habang binabasa ang listahan, nagtanong siya, paano ang Hydren? Siguradong marami silang nagpakita noong nag-iisa ako sa pagsasanay. Oo, 4 na beses na silang bumisita at nakakuha ng maraming mapagkukunan mula sa amin, sagot ni Dr. Erebus. Tila sila ay nakaranas ng mga pagkalugi samantalang ang totoo, pinoprotektahan nila ang kanilang sarili. Gaano kalayo ang nabuo ng mga deity sa Zyperia? May nagpakita na bang super deity? I hope they are powerful enough instead of disappointed me, sabi ni Levi. Iyon ang pangunahing alalahanin niya sa sandaling iyon. Naniniwala ako na napakalakas nila, dahil ang unang batch ng super deities ay nagpakita ng kanilang sarili. Oo, nagtagumpay ang unang batch ng super deities ng Zyperia 5 araw na ang nakakaraan. Lumikha sila ng 48 super deity na ang kapangyarihan ay katumbas ng 500 ordinaryong Diyos. Ang mga resulta ay hanggang sa kanilang mga pangunahing pamantayan. Pagkatapos ng unang batch, lumitaw ang pangalawang batch ng super deities makalipas ang 5 araw. Sa pagkakataong ito, 20 sila, at bawat isa sa kanila ay kayang talunin ang 800 mga Diyosa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3113. Ang ultimate form ng super deities. Ang resulta ay nagpasigla sa kanila, dahil ang mga resulta ay higit pa sa inaasahan nila. Magsisimula na sila sa paglikha ng ikatlong batch ng super deities. Sa oras na iyon, ang layunin nila ay lumikha ng isang super deity na kayang talunin ang 1,000 ordinaryong Diyos ng sabay-sabay. Ang bilang ay mababa, ngunit ito ay magiging isang malaking milestone para sa proyekto ng super deity. Nagpahiwatig din ito ng pagkumpleto ng proyekto. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamahusay na magagawa nila sa loob ng proyekto ng super deity. Hindi sila makakalikha ng mga super deity na mas malakas kaysa doon. May limitasyon ang mga upgrade na maaari nilang gawin sa isang espiritual na buto. Sinubukan din nilang ilipat ang isang makapangyarihang espiritual na buto ng Diyos sa isang ordinaryong katawan ng Diyos,
o sa isang ordinaryong katawan ng tao. Gayunpaman, iyon ay isang mahirap na gawain upang makamit. Hindi pa sila nagtagumpay hanggang ngayon. Ang ilang matataas na opisyal na nagnanais ng espiritual na mga buto para sa kanilang sarili ay nabigo. Gayunpaman, ito ay hindi kapanipaniwala na maaari silang lumikha ng mga super deity na maaaring talunin ang 1,000 deity bawat isa. Ang pinakahuling batch ng proyekto ay nagsimula at tinatayang matatapos sa loob ng 1 linggo. Si Idre at ang iba ay nagtrabaho ng husto at hindi pinansin ang labas ng mundo. Ni hindi nila alam na gumaling na si Forlivia. Pagkatapos ng lahat, nagpaplano silang lumabas upang lumikha ng gulo para kay Levi pagkatapos ng kanilang plano. Magiging isang magandang ideya din na hayaan si Levi na makaramdam ng kawalan ng kakayahan habang pinapanood niya silang maging mas maimpluwensya at makapangyarihan. Lahat sila ay inaabangan ang araw na iyon. Masyadong makapangyarihan si Zypria. Nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga gulugad sa tuwing naiisip nila ito, pati na ang iba. Ang mga super deity ay isa sa isang uri, dahil ang pinakamahina na super deity ay kasing lakas ng 500 ordinaryong deity. Nangangahulugan ito na ang isang super deity ay kasing lakas ni Hoan. Sa madaling salita, maaaring lipulin ng isang super deity ang bawat bansa at puwersa na hindi nasa top 10. Ligtas na sabihin na ang isang super deity ay kasing lakas ng mga bansa at puwersa na nireranggo sa 5 hanggang 10. Iyon ay hindi maisip. Bukod dito, maraming super deities. Hindi nagtagal, lalabas ang mga super deity na kayang talunin ang 1,000 deity. Ito ay magiging isang mapangwasak na dagok sa lahat ng tao sa mundo. Kaya naman, lubos na tiwala si Idre sa kanilang sarili at kumilos ng mayabang. Bukod sa pagsusuri sa kanilang husay sa pakikipaglaban, kinailangan silang subukan ng Zypria sa mga totoong laban ngayong ipinanganak ang super deities. Maraming mga deity sa Zypria, ngunit hindi nila masubukan ang mga super deity sa kanilang sarili. Ito ay masyadong maaga upang ipakita ang kanilang trump card at makipaglaban sa ibang mga bansa. Ang pinakamahusay na paraan ay ang magtungo sa mga pinaghihigpitang lugar at subukan ang mga ito sa mga hayop. Ang rank 2 at maging ang rank 1 na pinaghihigpitang mga lugar ay magiging isang perpektong pagpipilian. Maaari nilang itapon ang isang super deity sa isang restricted area at makita kung gaano karaming mga hayop ang maaaring mapatay nito. Di nagtagal, ang mga super deity ay ipinadala sa mga restricted area upang subukan ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Nagtagal ito, ngunit sa wakas ay natapos na nila ang pagsusulit at nakumpirma ang kahusayan sa pakikipaglaban ng super deities. Ang mga resulta ay nagpakita na ang bawat super deity ay may kakayahang pumatay ng hindi bababa sa 500 mga deity bawat isa. Ang ikalawang batch ng super deities ay mas may kakayahan, dahil sila ay nakakatakot na makapangyarihan at hindi nagpipigil sa kanilang mga kaaway. Lahat ng super deities ay nakapasa sa pagsubok. Bilang resulta, ang kapangyarihan ni Zypria ay nanguna sa mga chart, at hindi sila natatakot sa sinuman o anumang puwersa. Hindi na sila makapaghintay na malikha ang ikatlong batch ng super deities. Iyon ang magiging pinakahuling anyo ng kanilang mga super deity na may pinakamagandang espiritual na buto na magagawa nila. Di nagtagal, naglabas ng balita si Zypria tungkol sa tagumpay ng proyektong super deity. Ang buong mundo ay itinapon sa kaguluhan. Pagkatapos magmungkahi ng proyekto, tumagal lang sila ng ilang araw para matagumpay itong natapos. Ang buong mundo ay natatakot kay Zypria. Hindi napigilan ni Zypria. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagpasya si Levi sa kanyang unang target upang ayusin ang mga marka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan Kabanata 3114. In Love. Bumalik sa Heavenly League. Noong nakaraan, ipinaalam ng ilang miyembro ng Heavenly League ang Black Sky Union at iba pang puwersa ng lokasyon ni Levi at ng kanyang mga mapagkukunan para sa kanilang sariling mga pagnanasa. Pinaalis din nila ang iba mula sa Heavenly League para kunin ang mga mapagkukunan para sa kanilang sarili. Ang Heavenly League ay nasa Erudia, ngunit hindi iyon makakaapekto sa desisyon ni Levi. Paparusahan niya ang mga nararapat. Dati, abala siya sa paghahanap ng gamot sa laso ni Forlivia, at ngayon ay nagtagumpay na siya sa pagpapagaling nito. Kaya, oras na upang ayusin ang mga marka sa kanila.
Hindi nagtagal, dumating si Levi at ang kanyang barkada sa Heavenly League. Napakalaki na ngayon ng Heavenly League. Ang bilang ng mga Diyos-Diyosan ay dumami kasama ng kanilang husay sa pakikipaglaban. Ang Asher Dragon at iba pa ay mga pangunahing halimbawa. Nagulat si Levi nang makita sila. Ipinapalagay niya na may limitasyon ang kanilang pagtaas. Siyempre, hindi niya ito ikinukumpara sa sarili niya. Ginamit niya si Troy at ang mga katulad nito bilang paghahambing. Gayunpaman, si Kirin at ang iba pang apat ay mas malakas kaysa kay Troy at iba pa. Ipinapalagay ni Levi na hindi sila magiging kapareha ni Troy at ng kanyang mga estudyante sa kabila ng kanilang paglaki. Nako, nagkamali siya. Sa ngayon, si Asher Dragon at ang iba pa ay napakalakas. Maaaring hindi sila kasing lakas ni Cyrus, ngunit ang agwat sa pagitan nila ay minimal. Nagulat siya nang matuklasan iyon. Tuwang-tuwa si Asher Dragon at ang iba pa nang makita siya. Kumbaga, mayroon tayong pinakamagagandang espiritual na buto kailanman. Nagagawa naming 5 na suportahan ang isa't isa at magsanib puwersa para mapakinabangan ang aming husay sa pakikipaglaban. Tuwang-tuwa si Levi para sa kanila. Sa nakaraang ilang panahon, mahusay na gumanap ang Asher Dragon at ang iba pa ngunit hindi sila naaapektuhan. Pagkatapos ng espiritual na muling pagbabangon ng enerhiya, gayunpaman, sila ay naging lubos na hinahangad. Iyon ang panahon nila. Ipagpatuloy mo ang mabuting gawain. Come to me anytime if you need help, sabi ni Levi sa kanila habang nakakurba ang mga labi niya sa isang ngisi. Matapos laming-galinga, hindi niya nakita sa paligid ang kanyang alagad na si Floyd. Nasaan si Floyd? Tanong niya. Ay, Floyd, kamakailan lang, medyo busy siya. Bihira natin siyang makita. Nakangiting sagot ni Phoenix. Lahat ay nagbigay ng nakakaalam na smirk sa sandaling sinabi niya iyon. Manem, may nangyayari ba? Naramdaman ni Levi na may mali. Oo, nakilala ni Floyd ang mahal niya sa buhay. Siya ay rumored na maging isang super elite. Oo, tila siya ay mula sa Ecclesiastic Order o katulad nito. Hindi pa kami nakakapag-meet sa kanya. Higit sa lahat, mabilis na umunlad si Floyd matapos makuha ang tamang paraan ng paglilinaw mula sa Ecclesiastic Order. Siya ay kasing lakas natin. Oo, ang mga mula sa Ecclesiastic Order ay nagsabi na ang mga Diyos ay may magagandang pag-iiba na buto na maaaring sumisipsip ng isang tiyak na halaga ng enerhiya. Mayroon silang mga diskarte sa paglilinang upang mapabilis din ang kanilang paglilinang. Iyon ang nangyari kay Floyd. Natuwa si Levi nang malaman niyang maayos ang lahat. Napakagandang balita na sa wakas ay natagpuan na ni Floyd ang mahal niya sa buhay. Pagkatapos ng maikling pakikipag-chat, natuklasan ni Levi na ang proyekto ng super deity ng Zyperia ay talagang may parehong konsepto sa teorya ng Ecclesiastic Order. Ang isa ay mangangailangan ng magandang paglilinis na buto para lumakas. Ang Ecclesiastic Order ay may mahusay na paraan ng paglilinaw upang madagdagan ang lakas ng isang tao. Ang proyekto ng super deity ng Zyperia ay kasangkot sa paggamit ng teknolohiya o iba pang paraan upang i-upgrade ang pagtatayo ng buto ng isang tao at palakasin ang isa. Ang pamamaraan ng paglilinang ng Ecclesiastic Order ay magbibigay daan sa isa na lumago ng mas malakas sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, isang beses lang may upgrade ng Zyperia ang pagpipilian na buto. Pagkatapos noon, nakatali ang kanilang mga kamay. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng paglikha ng mga mandirigma sa loob ng dalawang magkaibang kultura. Sa Bayview, kailangang linangin ng isa ang hakbang-hakbang. Sa Adron, gayunpaman, maghihintay sila ng pagkakataon na gisingin ang kanilang kapangyarihan o baguhin ang kanilang mga katawan. Upang tapusin, ang mga mandirigma ng Adron ay nais na makamit ang lahat ng walang kahirap-hirap. Ang kanilang tagumpay ay walang kinalaman sa kanilang mga pagsisikap. Pagkatapos magpaalam kay Asher Dragon at sa iba pa, dumiretso si Levi sa kanyang target, ang mga miyembro ng Heavenly League. Nasubaybayan namin ang aming mga target. Iniulat ni Dr. Erebus. Sige, punta na tayo dyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3115. Susunod na target. Di nagtagal, dumating si Levi at ang kanyang gang sa isang training base sa labas ng Heavenly League. Bakit binibigyang prioridad ang Asher Dragon at ang mga katulad nito sa mga mapagkukunan ng Heavenly League? Maaari lamang nating gamitin ang kanilang mga natira.
Kung mayroon tayong akses sa mga kamangha-manghang mapagkukunan, maaari tayong maging kasing kakayahan nila. Ang mga walang kwentang tanga ay nabigo na makuha ang mga mapagkukunan ni Levi. Kung makukuha natin ang 10 bahagi ng mga mapagkukunan ni Levi, ang Asher Dragon ay hindi magagalit ngayon. Mga walang kwentang tanga. Sinadya kong pinaalis ang mga miyembro ng Heavenly League, ngunit nabigo sila sa kanilang misyon. Parang hindi tama yan. Hindi dapat maipagtanggol ng mga tauhan ni Levi ang kanilang sarili laban sa Black Sky Union. Anong nangyari? Dalawang lalaki ang nag-uusap. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Levi. Ikaw mismo ang nagsiwalat ng lahat. Ano? Nagpanik sina Malcolm at Maxwell. Nagpalingga-lingga sila sa paligid bago napansin si Levi at ang kanyang barkada na humakbang palapit sa kanila. Napatango si Levi. Narito, hindi mo dapat sinayang ang iyong pagsisikap na imbestigahan ang bagay na ito, dahil sila mismo ang nagsiwalat ng katotohanan. Sa katunayan, sina Malcolm at Maxwell ang nakipag-ugnayan sa Black Sky Union. Dati, ibinenta nila si Levi sa pamamagitan ng pag-leak ng lokasyon niya at ng mga mapagkukunan. Ginamit din nila ang kanilang kapangyarihan sa loob ng Heavenly League para paalisan ang mga Heavenly Guards. Walang gaanong miyembro sa Heavenly League, kaya madali silang matuntan. Medyo matagal nang nangyari ang bagay na iyon, kaya nagrereklamo lang sila kapag kailangan nila ng resources. Sa katunayan, halos nakalimutan na nila ito. Kahit kailan ay hindi nila naisip na darating sa kanila si Levi. Anong pinagsasabi mo? Natarante sina Malcolm at Maxwell. Huwag na kayong mag-isip, dahil natuklasan na namin ang katotohanan. Tsaka ikaw na mismo ang nabuhusan kanina, sabi ni Levi sabay ngisi. So what kung tayo yon? Nakuha mo ang lahat ng mga mapagkukunan para sa iyong sarili. Hindi ba pwedeng kumuha tayo ng ilan para sa atin? Napaungol sina Malcolm at Maxwell matapos mapagtantong nalantad ang kanilang gawa. Malamig na sinabi ni Levi, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon sa ngalan ng iba. Kung humingi ka ng tawad at umamin sa iyong pagkakamali, ililigtas ko ang iyong buhay. Papatayin sana niya ang salarin kung ibang tao iyon. Dahil gusto nilang patayin siya, natural para kay Levi na kitilin ang kanilang buhay. Gayunpaman, ang mga lalaking ito ay mga bantay ng langit. Wala silang ibang ginawang krimen, kaya handang bigyan sila ni Levi ng pagkakataon. Nako, hindi nila na-appreciate ang kabaitan niya at nginisyan, humihingi ng tawad sa iyo. Imposible. Nandito ka para maghiganti, ha? Dapat ay naplano mo na ang lahat bago pumunta rito. Ngumuso sila nang makita ang mga tao sa likod ni Levi. Galing kami sa Heavenly League, kaya hindi mo kami mahawakan. Hindi ka mangangahas na saktan kami. Nagpahayag sila ng mayabang. Mahinahong nagtanong si Levi, hihingi ka ba ng tawad o hindi? Siyempre hindi, kami, / Bago pa nila matapos ang kanilang mga salita, isang marahas na pag-akyat ng enerhiya ang bumalot sa kanila. Nang bumagsak ang mga braso ni Malcolm at Maxwell sa lupa, ang dugo ay nag-spray na parang isang pulang-pula na fountain. Napasigaw sila sa hapdi. Maliwanag, wala silang ideya na talagang kikilos si Levi. Hihingi ka ba ng tawad o hindi? Ulit ni Levi. Ako. / Habang nag-aalangan si Malcolm, pinutol ni Levi ang kabilang braso niya. Bumulwak ang dugo sa buong lugar, at isang nakakatalam na sigaw ang narinig muli. Sumuko kami. Hihingi kami ng paumanhin. Kasalanan namin yon. Alam namin ang aming pagkakamali, Crown King. Patawarin mo kami. Parehong walang choice sina Malcolm at Maxwell kundi aminin ang pagkatalo. Kung mag-uusap pa sila, pinutol na ni Levi ang ulo nila. Si Levi ay mas kakilakilabot kaysa sa naisip nila, at sa wakas ay natanto nila na kaya niyang patayin sila anumang oras. Iniligtas niya ang kanilang buhay dahil sila ay mga Erudian. Tara, punta na tayo sa susunod nating target. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3116. Pinapanatili ni Kirea ang mababang profile. Mula sa sandaling ito, sisimulan na ni Levi ang kanyang paghihiganti. Maghihiganti siya sa lahat ng nasa listahan. Simula sa Erudia, pupunta siya sa mga nakapaligid na puwersa at bansa para makipag-ayos sa kanila. Hinding-hindi niya hahayaang madaling mawala ang mga nanloloko sa kanya ng kanyang mga yaman.
Agad na pinulot ni na Malcolm at Maxwell ang kanilang mga naputol na braso at tumilapon. Kinailangan nilang tahiin muli ang kanilang mga braso sa lalong madaling panahon. Maaari ba nilang tahiin ang kanilang mga braso pabalik? Noong nakaraan, ang gawaing iyon ay hindi mapapamahalaan, dahil pinutol ni Levi ang kanilang mga braso gamit ang kanyang palad. Ngayon, mayroon silang Chad. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa harap ni Chad na may mga belang braso. Sinabi ni Chad, pinaputol lang ng salarin ang iyong mga braso nang hindi sinasadyang sirain ang mga ito. Kung hindi, hindi ko sila may tatahi pabalik. Nagtataka, tinanong niya, sino ang gumawa nito sa iyo? Levi Garrison. Itinagol niyang mabuti ang kanyang kakayahan. Sa katunayan, siya ay may kakayahan bilang isang Diyos. However, we deserve this, magkasabay na sabi ni Malcolm at Maxwell. Ay, Levi, nakikita ko. Isang kislap ang bumungad sa mga mata ni Chad. Dahil nalaman niya ang tungkol dito, siguradong malalaman ito ng puwersa sa likod niya. Hinding-hindi sila susuko. Alam niya kung bakit si Levi ang pinuntirya ng puwersang umaatres sa kanya. Ngayong tinadtad na ni Levi ang mga braso ni na Malcolm at Maxwell, lalong lumaki ang sama ng loob sa pagitan nila. Teka, bakit magkakaroon ng panahon si Levi para parusahan sila? Pwede bang? Malamang na pinagaling ni Levi ang lason ng kanyang anak. Nasa kanya pala ang secret lockbox na naglalaman ng mahiwagang gamot. Kontentong tumawa si Chad, para makapagpahinga na siya sa wakas. Siguradong mabubuhay siya sa pagkakasala kung mamatay si Forlivius sa lason. Ngayon, natuklasan niya na nakuha ni Levi ang mahiwagang gamot at napagaling ang kondisyon ni Forlivia. Isang tahimik na kasiyahan ang kumalat sa kanya sa naisip. Gayunpaman, ang pag-iisip ng puwersa sa likod niya ay nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Samantala, pumunta si Levi at ang kanyang mga kasama kay Kirea. Nilampasan nila si Ray Sonia nang hindi lumilingon. Dahil alam ni Ray Sonia ang tunay na kakayahan ni Levi, hindi sila nang ahas na magsinungaling para makuha ang resources ni Levi. Gayunpaman, ibang bagay si Kirea sa kabuuan. Wala silang ideya na si Levi ang pumatay sa kalahati ng kanilang mga Diyos-Diyosan gamit ang kanyang espada. Kaya, nang ipahayag ang bounty, nakibahagi sila sa panlilinlang kay Levi. Gamit ang ilang hindi magandang kalidad na mga produkto, niloloko nila ang maraming mapagkukunan mula sa Levi ng hindi mabilang na beses. Si Dr. Erebus at ang iba pa ay gumawa ng mga kalkulasyon. Ang mga kirin at ang mga puwersa sa Kirea ay nanloko ng kabuoang 1,785 kristal na espiritual na enerhiya, at 1,232 mahiwagang halamang gamot. Hindi madaling dayin sila, dahil naitala ni Levi ang lahat. Gayunpaman, nalaman din ni Levi ang pagbabago ni Sammy. Pagkatapos ng espiritual na muling pagkabuhay ng enerhiya, si Sammy ay naging isang Diyos. Ang kanyang pagkatao ay nagbago ng husto. Siya na ngayon ang reyna ng Kirea. Si Kirea ay sikat sa advanced na teknolohiya nito. Mula noong muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya, sinubukan nilang gumamit ng teknolohiya upang lumikha ng mas makapangyarihang mga Diyos. Sa katunayan, nagawa nilang gawin iyon. Sa una, mayroon silang humigit kumulang 50 deities na natitira pagkatapos ng massacre ni Levi. Gayunpaman, pagkatapos gumamit ng kanilang teknolohiya at maghukay ng higit pang mga mapagkukunan, nagawa nilang lumikha ng mahigit 1,000 Diyos sa kabila ng kakulangan ng mga mapagkukunan. Walang inaasahan na iyon. Inakala nila na babagsak si Kirea sa kawalan ng pag-asa pagkatapos na patayin ni Levi ang kalahati ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos nilang panatilihing mababa ang profile at patuloy na pagpapaunlad ng kanilang sarili, isa sila sa mga nangungunang bansa sa paligid. Hindi sila tumigil sa paghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan gamit ang kanilang teknolohiya. Hindi tulad ni Zyperia, na natuklasan ang sikreto sa likod ng mga Diyos-Diyosan, maaari lamang nilang i-upgrade ang kanilang mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang kagamitan. Ayon sa mga katangian ng bawat Diyos-Diyosan, gagawa sila ng kakaibang hanay ng mga kagamitan upang tulungan ang pag-atake, pagtatanggol, at pagpapabilis ng Diyos sa iba pa. Sa katunayan, mas malakas na ngayon si Kirea kaysa kay Terendia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3117.
Ang buong universo ay iyo. Habang nakatago sila sa isang mababang profile, walang nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa. Sa kanilang kasalukuyang husay sa pakikipaglaban, isang bagay ang napatunayan nila, ang mga Diyos at teknolohiya ay perpektong magkatugma. Malaking tulong ang mga resources na nakuha nila mula kay Levi. Bukod sa pag-plagiarize ng maraming teknolohiya, na-plagiarize din nila ang Heavenly League ni Erudia. Tinipon nila ang lahat ng kanilang mga Diyos para bumuo ng isang bagong organisasyon, ang Heavenly Clan. Nangangahulugan ang pangalan na sila ay mga inapo ng mga makalangit na nilalang. Dahil sanay sila sa plagiarism, iyon ang pinakamaliit. Sinabi pa nila na ang mga Erudian ay mga inapo ng mga Kirin. Kaya naman, nakaisip sila dati ng plano na hatiin si Erudia para makabalik si Erudia sa Kirea. Nako, nabigo ang kanilang plano. Mula noong muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya, patuloy na sinasabi ni Kirea na ang mga Erudian ay kanilang mga inapo. Nagsisinungaling sila at inaangkin ang lahat ng bagay sa Erudia na pag-aari nila, kasama ang miracle doctor na si Chad. Ayon sa kanila, ang ninuno ni Chad ay ipinanganak sa Kirea. Marami silang mga katulad na claim. Kung maaari, nais nilang ibalik ang buong Erudia sa Kirea. Kaya, ito ay ganap na normal na sinubukan nilang dayin ang mga mapagkukunan ni Levi. Gayunpaman, ang mga Kirin ay masasamang nilalang. Sa halip na gamitin ang pangalan ng kanilang bansa, isa-isa nilang niloko si Levi. Bilang resulta, isa sila sa mga puwersang nakakuha ng pinakamaraming mapagkukunan ng mga mapagkukunan ni Levi. Siyempre, iyon ay pagkatapos nilang pagsamahin ang mga mapagkukunan na nakuha nila mula kay Levi. Bukod sa Hydran, nakuha ni Kirea ang pinakamaraming mapagkukunan mula kay Levi. Natural lang na nagpasya si Levi na makipag-ayos muna sa kanila ng mga score. Ang Heavenly Clan ni Kirea ay matatagpuan sa isang malaking defensive base na tinatawag na Heavenly Base. Doon nagpunta si Levi. Nagulat ang mga tao doon nang makita si Levi. Hindi nila maiwasang magtaka kung bakit nandito si Levi. Maya-maya, nagpakita si Sami. Bilang pinakamalakas na Diyos sa paligid, siya ay maimpluwensya at makapangyarihan. Bukod dito, nasa ilalim niya ang buong Heavenly Clan sa kanyang kontrol. Nagpakita lang siya nang dumating si Levi. Kung ibang tao iyon, hindi magsasawang magpakita si Sami. Si Sami ay nakasuot ng likidong battle suit na may condensed spiritual energy na dumadaloy sa kanyang katawan. Iyon ang kagamitan ng deity na binuo ni Kirea. Ito ay magpapahintulot sa kapangyarihan ng Diyos na tumaas ng 2 beses. Maaaring dagdagan ng kagamitan ni Sami ang kanyang depensa ng 22 beses at dagdagan ang kanyang pag-atake ng 18 beses. Ang teknolohiya ay lampas sa kanilang imahinasyon. Ang mga deity sa paligid ni Sami ay may katulad na kagamitan din. Ang mga Diyos mula sa ibang mga bansa ay walang kapantay sa kanilang husay sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, ang mga deity dito ay nadagdagan ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Pagkaraan ng ilang sandali, dumagsa ang daan-daang deity mula sa Heavenly Base at pinalibutan si Levi at ang kanyang mga kaibigan. Long time no see, malamig na sabi ni Sami habang nakatitig kay Levi. Talagang matagal na tayong hindi nagkikita. Isang maikling tango si Levi at idinagdag, lalong naging walang hiya ka. Anong pinag-uusapan nyo? Ang bawat Diyos sa Kirea ay nabigla sa kanyang mga salita at galit na tinitigan siya. Si Sami lang ang kalmado. Hindi naalis ang tingin niya kay Levi. May mapanuksong pahiwatig pa sa kanyang titig. Tanong ni Levi, I heard you claim that Erudia belongs to Kirea. Napakawalan mo. Alam mo ba kung ano ang tawag sa iyo ng lahat? Pinigilan ni Sami ang naiinip na karamihan at ngumisi. Ano? Ang bansa kung saan nagsisimula ang universo. Sa tingin mo ang lahat ay pag-aari mo, kabilang ang mundo at ang universo. That was why they gave you that name, pagsisiwalat ni Levi. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa si Sami. Natapos bigla ang tawa niya habang nakatitig kay Levi. Nandito ka ba dahil dyan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3118. Kasaysayan ng Kirea. Umiling si Levi, inaangkin mo ang lahat na pag-aari mo kasama ang sarili ko. Gayunpaman, hindi ako nagbigay ng ad asterisk man dahil lahat kayo ay walang hiya. Levi,
May death wish ka ba? Ang mga Diyos ng Kirea ay nagalit. Pumunta ako dito para mag-settle ng scores. Hindi sila pinansin ni Levi at nagpatuloy sa pagsasalita. Ha? Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Sammy. Ngumiti si Levi. Kanina pa, nag-alok ako ng pabuya sa mundo para sa mga maaaring mag-alok ng tulong upang gamutin ang lason ng aking anak. Sa sandaling marinig nila si Levi, ang mga ekspresyon sa Sammy at sa mga Diyos-Diyosan ay biglang nagbago. Noong panahong iyon, maraming tao at puwersa sa buong mundo ang tumanggap ng bounty. Ang isang bahagi ng mga ito ay tunay. Gayunpaman, ang isang malaking bahagi sa kanila ay dumating lamang upang linlanggan ako. Noong panahong iyon, marami sa aking mga mapagkukunan ang nadayan ng mga iyon habang hindi ko pinapansin. Ang mga deity ng Kirea ay nagsimulang makaramdam ng hindi komportable. At ang kanilang mga reaksyon lamang ay sapat na upang patunayan ito. Habang nakangiti si Levi, ang lamig ng ekspresyon niya. Mataimtim niyang sinabi, ngunit paano ko hahayaan na ang aking mga mapagkukunan ay madaling maaga? Pagkatapos nito, gumawa ang aking mga tauhan ng isang listahan ng bawat individual at puwersa na nanloko sa aking mga mapagkukunan para sa akin na ayusin ang iskor sa kanila ng paisa-isa. Isang kislap ng kidlat ang kumislap sa mga mata ni Levi nang ibinaling niya ang tingin kay Sammy. Kaya ngayon, nandito ako para ayusin ang mga score. Sa wakas ay alam na ni Sammy at ng iba pa ang nangyayari nang matapos siya. Sa kasamaang palad, maraming tao mula sa Kirea sa listahan. Ang mga tao ng Kirea ay nanlinlang ng kabuoang 1,785 kristal na espiritual na enerhiya at 1,232 mahiwagang damo. Napangiti tuloy si Levi at iniabot ang listahan kay Sammy. Nagpatuloy si Levi habang sinusulyapan ni Sammy ang listahan. Hindi ko ini-expect na kayong lahat ang maglilinlang ng pinakamaraming resources mula sa akin. Napakatalino ninyong lahat para hindi kumilos bilang isang bansa, ngunit bilang hiwalay na mga individual. Bagamat marami sa inyo, mayroon din kaming mga eksperto. Makikilala namin ang bawat isa sa inyo. Parang may gustong sabihin si Sammy, pero nagpatuloy si Levi bago pa siya makapagsalita. Huwag mo akong bigyan ng mga dahilan tulad ng kung paano sila walang kinalaman sa iyo, o hindi mo kilala ang mga taong ito, o wala kang ideya. Umayos ka at aminin mo na. Nais magsalita ng iba pang mga deity ng Kirea, ngunit agad na umamin si Sammy sa mga pag-angkin. Oo, nagawa namin. Ang mga pangalan at ang dami sa listahan ay totoo lahat. Pagkatapos, tumingin siya kay Levi na walang pakialam. Parang sinasabi niya, oo, nagsinungaling ako. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Matapos mapansin ang saloobin ni Sammy kay Levi, ang iba pang miyembro ng Heavenly Clan ay sabay-sabay na tumitig kay Levi. Oo, nagsinungaling kami. Kaya ano? Ano ang maaari mong gawin sa amin? Sa tingin mo kaya mong ayusin ang score sa amin? Sa palagay mo ba ay nasa kalunos-lunos na kalagayan si Kirea, na may natitira na lamang na higit sa 50 Diyos-Diyosan? Levi, ngayon ipapakita namin sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng Heavenly Clan. Sunod-sunod na lumabas ang lahat ng mga Diyos-Diyosan mula sa Heavenly Base. Mayroong 100 sa kanila. At pagkatapos ay mayroong 200. Ito ay nagpatuloy hanggang sa nagkaroon ng lahat ng magkakasamang 1,400 mga Diyos-Diyosan na lumabas. Walang sino man ang mag-iisip na mayroong 1,400 mga Diyos-Diyosan sa langit na angkan. Dapat ay may 50 natitira. Ngunit ang bilang ng mga Diyos na lumitaw ay higit na lumampas sa bilang na iyon. Lampas ito sa inaasahan ng lahat, pati na kay Levi. Walang sino man ang mag-aakala na ang baog na si Kirea ay gumawa ng ganoon kabilas na pag-unlad. Gayunpaman, hindi pa rin sila maikukumpara kay Zyperia. Maliban sa Zyperia, inakala ng lahat na si Erodia ang pinakamabilis na lumalagong bansa. Ang mabilis na paglaki ng Heavenly League ay kamangha-mangha. Gayunpaman, kumpara kay Kirea, ang pagkakaiba ay magkahiwalay ng mga poste. Bukod dito, ang mga Diyos-Diyosan ng Kirea ay may pasadyang mga hanay ng mga kagamitan, na ginawang mas nakakatakot ang kanilang kahusayan sa pakikipaglaban. Ang 1,000 sa kanilang mga Diyos-Diyosan ay madaling makakapantay sa 3,000 ordinaryong mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang bilang ay lampas sa inaasahan ng lahat ng naruroon sa sandaling iyon. Sa pagtingin sa gulat na mga mukha ng lahat,
Ang mga Diyos-Diyosan ni Kirea ay ngumiti ng buong pagmamalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3119. Lahat ng iba ay kailangang mamatay. Natutuwa silang makita ang gulat na mukha ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang impresyon ng lahat kay Kirea ay noon pa man noong kalahati ng kanilang mga Diyos-Diyosan ay nilipol ng isang misteryosong piling tao mula sa Erudia noon. Ngayong mayroon na silang higit sa 1,000 mga Diyos-Diyosan, maaari nilang kalabanan ang lakas ng pakikipaglaban ng higit sa 3,000 ordinaryong mga Diyos. Walang sino man ang makakapag-isip nito. Paumanhin, ngunit mas malakas kami kaysa sa alinmang ordinaryong mga Diyos-Diyosan dyan. Nakikita mo ba ang mga gears sa aking katawan? Pinapataas nito ng kalahati ang aking husay sa pakikipaglaban. Nagsimulang ipakita ng mga deity ng Kirea ang kanilang mga kagamitan. Ang kanilang mataas na kalidad na kagamitan ay mas nakakatakot. Halimbawa, si Sami ay isa ng makapangyarihang Diyos. Sa pagdaragdag ng kanyang kagamitan, maaari siyang mag-isa na humarap sa 2 o 3 daang mga Diyos-Diyosan. Ang kanyang kagamitan ay itinuturing na huling produkto ng super deity ng Zyperia. Ang teknolohiyang kinopya nila mula sa Zyperia ay nakakatakot na advanced. Sa kanilang napakahusay na kagamitan, sila ay puno ng kumpiyansa. Bukod sa Zyperia, ang galing ni Kirea sa pakikipaglaban ay madaling mapabagsak ang anumang bansa. Ang kanilang pagtitiwala ay nagmula sa kanilang hindi kapani-paniwalang lakas. Ngayong may kumpiyansa na sila, hindi sila natakot na malaman ni Levi ang kanilang panlilinlang. Hindi sila natatakot kay Levi. Nagkibit-balikat si Sami upang ipakita kay Levi kung gaano sila kalakas at kung paanong walang magagawa si Levi tungkol dito. Aminin natin, niloko namin ang iyong mga mapagkukunan. So, gusto mo bang i-settle ang score ngayon? Naniniwala ako na iyon ang sinabi niya. Hahaha. Nagtawanan ang mga deity of Kirea. Akala nila ay tinakat na nila si Levi at ang iba pa matapos ipakita ang kanilang trump card. Total, lahat ay natigilan nang makita sila. Gayunpaman, si Levi at ang iba ay hindi natakot sa kanilang lakas. Sa halip, nabigla lang sila sa advanced development ni Kirea sa maikling panahon. Para kay Levi, ang lahat ng mga Diyos ay walang kapangyarihan. Lahat sila ay patay na. Biglang tumawa si Levi, at lalo pang tumawa ang mga deity of Kirea. Akala nila tumatawa si Levi dahil sa takot. Dr. Erebus at Digital God ay tinatalakay pa rin kung paano haharapin ni Levi si Kirea. Total, nakatayo sa harapan nila ang matalik niyang kaibigan na si Sami. Ipinapalagay nilang hindi siya papatayin ni Levi at haharapin sila sa parehong paraan ng pakikitungo niya kina Malcolm at Maxwell. Pareho ang hula ng lahat. Pagkatapos niyang tumawa, tinitigan ni Levi si Sami at nagtanong, nandito ba ang lahat ng mga Diyos-Diyosan ni Kirea? May kulang ba? Natarante si Sami at ang mga Diyos-Diyosan ni Kirea. Anong balak ni Levi? Gayunpaman, kalaunan ay sumagot si Sami, mayroon pa ring 12 ng mga ito na wala rito. Oh, pagkatapos ay tawagan mo sila. Sabi ni Levi. Hindi naman kailangan yon. Lahat sila ay nasa heavenly base sa likod mo. Nandyan sila para panatilihing gumagana ang base. Agad namang nagpaliwanag si Sami. Napatingin si Levi sa base sa likod niya at sinabing, I see. Kaya sila ay nasa base, ayos lang yan. Isasaalang-alang ko kayong lahat dito. Ha, lalong naguluhan si Sami at ang iba pa. Anong balak ni Levi? Ano ang sinusubukan niyang gawin? Gayunpaman, hindi nag-abala si Sami at binalaan si Levi sa halip. Levi, nagbago na ako. Hindi na ako yung Sami ko dati. Hindi na kita bibigyan ng chance. Ngayong alam mo na naniloko ka namin ng iyong mga mapagkukunan at dahil ipinakita mo ang iyong sarili sa harap namin, hindi ka namin pababayaan. Ang iba pang miyembro ng Heavenly Clan ay tumunog. Oo, hindi mo kami masisisi pagkatapos mong iharap ang iyong sarili sa amin. Ibigay ang mga mapagkukunan at sabihin sa amin ang sikreto. Huwag mo nang isipin na tumakas. Mayroong higit sa 1,000 mga Diyos pagkatapos mo. Ang sino mang magtangkang tumakbo ay mamamatay. Habang nagsasalita sila, lahat ng mga Diyos-Diyosan ay nakatingin kay Levi at sa iba pa. Gayunpaman, tumingin si Levi kay Sami at sinabing, kahit hindi ka mabait sa akin, magiging mabait ako sa iyo. Kaya, bukod sa iyo,
Lahat ng iba ay kailangang mamatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3120. Levi at kanyang kapangyarihan. Parang bagyo ang ilang simpleng salita ni Levi sa kanilang isipan. Nagkatinginan si Dr. Erebus at ang iba pa. Sa sandaling iyon, alam nilang nagkamali sila ng hula. Sa halip na hawakan ang mga ito tulad ng kung paano siya makitungo kina Malcolm at Maxwell, karaniwang pinaplano niyang patayin silang lahat. Lahat sila ay nabigla. Gayunpaman, ang pinaka-nagulat ay si Sammy at ang mga taga-Kirea. Hindi nila akalain na basta na lang sasabihin ni Levi ang mga katagang iyon. Sa kanila, dapat ay sumuko na si Levi at sinabi sa kanila ang sikreto ng mga mapagkukunan pagkatapos tingnan ang trump card ni Kirea. Nakapagtataka, si Levi ay nanatiling persigido at nais na ayusin ang iskor sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat. Nakakabigla ang sitwasyon. Ito ay lampas sa paniniwala ng lahat. Tumagal ng 1 buong minuto para bumalik sa katinoan ang mga taga-Kirea. Gayunpaman, talagang nagbago si Sammy. Napangiti siya kahit sa lahat ng sinabi ni Levi. Alam kong makapangyarihan ka, at hindi alam ng iba ang tunay mong lakas. Malakas ka talaga. Walang mga ordinaryong Diyos na makakalaban sa iyo. Pinatay mo pa ang kalahati ng mga deity sa Kirea noong nakaraang pagkakataon. Ikaw iyon, tama ba? Matalino si Sammy at naisip na niya ito. Gayunpaman, nagbago ang panahon. Maraming tao ang naging mas malakas kaysa sa iyo pagkatapos ng espiritual na enerhiyang muling pagbabangon. Kaya mo ba kaming ipaglaban gamit ang aming kasalukuyang lakas? Aaminin ko, maaaring hindi ka kayang labanan ng 1 o 200 Diyos-Diyosan. Paano naman tayong lahat? Lahat tayo ay may pasadyang kagamitan. Doble ang lakas namin. Paano mo kami kayang labanan? Hinding-hindi mo tatapusin ang likido kong battlesuit kahit anong pilit mo. Not to mention na patayin lahat ng nandito. Nagsimulang ipagyabang ni Sammy ang kanilang nakakatakot na galing sa pakikipaglaban kay Levi. Ipinagmamalaki pa niya ang kanyang battlesuit. Hahaha. Itigil ang paglalagay ng isang aksyon, Levi. Bilasan mo at sumuko. Sabihin sa amin ang sikreto sa mga mapagkukunan, at baka maligtas ka pa namin. Ang mga Diyos-Diyosan ng Kirea ay nagsimulang tumawa. Gayunpaman, tumingin sa kanila si Levi nang hindi nagsasalita. Hindi na niya kailangang sayangin ang kanyang mga salita sa sino mang malapit ng mamatay. Inaasahan ni Dr. Erebus at ng iba pa na may lalabas na espada. Gayunpaman, hindi ito nagpakita. Ito ay dahil hindi kailangan ni Levi ng espada para pumatay ng sino man sa araw na iyon. Mamatay. Nagdulot ng shockwave ang malamig na boses ni Levi. Boom! Natapakan niya ang kanang paa sa lupa at nagdulot ng kapahamakan. Ang lupa sa ilalim niya ay nabasag, at ang mga bundok ay nanginag. Nagsimulang umikot ang mundo sa kanilang paligid. Isang alon ng napakalaking puwersa ang lumawak pasulong na parang hahatiin ang lupa. Boom! Boom! Ang nakakatakot na kapangyarihan ay naging sanhi ng pagsigaw ng hangin, na nagpapadala ng mga bitek sa lahat ng direksyon. Ang napakalawak na shockwave ay gumuho sa lahat ng bagay sa landas nito. Boom! Si Sammy ang unang nakatanggap ng suntok. Basag! Basag! Sa isang iglap, nagkapira-piraso ang hindi nababasag na liquid battlesuit sa kanyang katawan. Nalaglag ang mga shards ng armor sa kanyang katawan at naglaho. Gayunpaman, ginawa ito ni Levi sa paraang hindi mapinsala ang kanyang katawan. Pagkatapos, ang shockwave ay dumaan sa kanyang katawan at bumagsak patungo sa 14 na mga Diyos-Diyosan na nasa likuran niya. Basag! 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 Gayunpaman, ang mga deities ay hindi ito kasing swerte ni Sammy. Sa sandaling ito, ang kanilang mga katawan at baluti ay pumutok sa mga pira-piraso at tipak ng laman at agad na nahati sa pinong alikabok ng nakakatakot na shockwave. Naglaho sila sa mundong ibabaw, walang naiwan, kahit isang patak ng dugo. Ang shockwave ay nabasag at nawasak ang anumang bagay at sinumang nakipag-ugnayan dito. Sa huli, wala sa 14 na daang mga deity ang nagkaroon ng pagkakataon laban sa energy shockwave ni Levi. Sila ay naging alabok at natangay ng hangin. Ang eksena ay biswal na nakakagulat. Ang shockwave ay patuloy na lumawak, sa kalaunan ay nilamon ang buong heavenly base. Boom! Ang heavenly base ay naging alikabok, at ang malaking gusali ay nawala sa isang iglap.
Maging ang mga Diyos-Diyosan at lahat ng iba pa sa base ay nagkawatak-watek. Walang natira.